Isang linggo pa lang nakakasal ang hipag ko. Hinarangan na niya ako sa gate. Binigay na sa akin ni mama ang bahay na to. Lumayas na kayong mag-asawa. Ngumiti lang ang asawa ko at sumagot. Nabenta ko na ang bahay na, to, ikaw ang dapat lumayas. Ako si Hannah, 42 taong gulang. Kung may makakakita sa akin sa personal, malamang iisipin nilang isa akong napakaswerte at pinagpalang babae. Matatag ang trabaho ng asawa ko, mabait at masunurin ang aming anak na babae, at may maganda kaming bahay sa isang maayos na subdivision. Sinasabi pa nga ng iba na ang swerte ko raw dahil kahit nakatira ko ang biyenan ko, hindi kami nag-aaway o nagkakasagutan tulad sa mga teleserye o sa ibang pamilya. Pero ang mga taong nasa loob lang ng sitwasyon ang makakaunawa. May mga bagay na palalagpasin mo ng isang beses, 2 beses, hanggang 10 beses. Pero kapag nagtiis ka ng 4 na taon ng walang patid, kahit ang pinakamatigas na bato ay mabibiyak. 4 na taon na ang nakalipas nang mabaon sa utang ang bayaw kong si Tony. Sikat na sikat ang isyong iyon sa buong angkan namin. May nagsabing nalugi raw sa negosyo, may nagsabing na scam sa investment, pero kinalaunan, nalaman kong ang malaking bahagi ng perang nawala ay napunta sa e-sabong, kasino, at pagwawaldas kasama ng mga barkada niyang walang kwenta. Hanggang sa dumating ang mga inutangan niya sa mismong bahay nila, at maging ang bahay na pamana ng namayapa niyang ama ay hindi niya naisalba at naremata. Sariwa pa sa isip ko ang hapong iyon. Ang biyenan kong si Mama Teresita, nakaupo sa labas ng gate namin, maga ang mga mata sa kakaiyak. Sa tabi niya ay si Tony, gulo-gulo ang buhok at gusot ang damit. Hinawakan ni Mama ang kamay ng asawa kong si Dennis, nanginginig ang boses. Dennis anak, sa'yo na lang kami umaasa. Wala na kaming mapupuntahan ng kapatid mo. Hinila ko si Dennis sa loob para makapag-usap kami ng sarilinan. Sabi ko sa kanya, napag-isipan mo ba to ng mabuti? Kapag tumira sila rito, tiyak na magkakaroon ng problema. Pero bumuntong hininga lang si Dennis. Ina at kapatid daw niya ang mga ito. Kung hindi namin tutulungan, saan sila pupulutin? Nang makita ko ang lungkot sa mga mata ng asawa ko, hindi na ako nakipagtalo. Kaya ayon, lumipat sa amin ang biyenan at bayaw ko. Noong una, sabi nila ilang buwan lang daw para makabawi, pero ang ilang buwan na iyon ay umabot ng 4 na taon. 4 na taon sapat na panahon para magbago ang maraming bagay. Ang bahay na ito ay naipundar naming mag-asawa. Dugot pawis namin ito. Nagtrabaho kami mula umaga hanggang gabi. Nagtipid sa bawat sentimo para lang makapag-down payment. May mga panahong umutang pa kami sa bangko. At buwan-buwan, kapag nakikita ko ang text ng bangko na nabawasan na naman ang pera namin para sa interes, hindi ako makatulog. Pero ewan ko ba kung kailan nagsimula ang tsismis sa barangay namin na ang bahay na ito ay pag-aari raw ng biyenan ko. At ang nagpapakalat ng kwentong iyon ay walang iba kundi siya mismo. Tuwing may darating na kamag-anak mula sa probinsya, nakangiti niyang ipinapakilala ang bahay. Bahay ko to. Nakitira lang sina Dennis at Hannah dito para may mag-alaga sa akin ngayong matanda na ako. Nang una ko itong marinig, nanlaki ang mga mata ko, pero ngumiti lang si Dennis. Sabi niya, hayaan mo na si Mama, matanda na. Gusto lang magbuhat ng sariling bangko para hindi mapahiya sa mga kamag-anak. Wala namang mawawala. Dahil sinabi iyon ng asawa ko, nagtiis ako. Hindi ko inaasahan na ang pakitang tao na iyon ay lalala. Lumala hanggang sa punto na may isang taong naniwala na ang bahay na ito ay totoong pag-aari ni Mama Teresita. Ang taong iyon ay si Michelle, ang bagong kasal na asawa ni Tony. Wala pang 1 linggo si Michelle bilang manugang. Mas bata siya sa akin ng halos 20 taon. Maganda, matamis magsalita. Pero ang mga mata niya ay laging nagmamasid at tila may laging kinukwenta. Unang araw ko pa lang siyang nakita, pakiramdam ko hindi simpleng babae ito. At tama nga ako. Ilang araw lang matapos ang kasal, nakita ko na siyang panay ang picture sa loob ng bahay. Selfie sa sala, sa dining area, pati sa garden sa labas. Kahit ang study table ng anak ko, nasali sa background ng post niya sa Facebook at Instagram. Sa ilalim ng bawat picture, may mga caption na puno ng pahiwatig. New chapter. Finally, my own home sweet home. Iba talaga kapag nakapili ka ng tamang asawa kesa magpakahirap ka ng 10 taon. Ang mga kaibigan niya sa comments ay panay ang bati. May nag-comment pa, ang ganda naman ng bahay niyo sis. Agad namang sumagot si Michelle.
Bahay namin ng asawa ko, sis. Nang mabasa iyon ng anak kong si Leah, inosente siyang nagtanong sa akin. Ma, bakit po sabi ni Tita Michelle bahay daw nila? To? Napahaplos na lang ako sa buhok ng anak ko. Nagbibiro lang ang mga matatanda minsan, anak. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi nagbibiro si Michelle. Totoong naniniwala siyang mapapasa kanya ang bahay na ito. At ang nagtanim ng ilusyong iyon sa isip niya ay walang iba kundi ang biyenan ko. Umaga ng araw na iyon, sinamahan namin ni Dennis ang aming anak para sa kanyang regular check-up sa doktor. Magtatanghali na nang makabalik kami. Paghinto pa lang ng sasakyan namin sa tapat ng gate, napansin ko na ang kakaiba. Ang gate na laging nakaawang ay nakakandado. Nakatayo sa loob ng gate si Michelle. May hawak na kumpol ng susi at ang mukha ay punong-puno ng kayabangan. Pababa pa lang ako ng sasakyan nang maghalukip-kip siya. Malamig ang boses na sinabing, "Ano pang ginagawa niyo rito? Akala ko mali ang pagkarinig ko." "Anong sabi mo?" Ngumisi si Michelle. "Kung po, Kyupo Warner Bar, binigay na sa amin ni Mama ang bahay na to. Simula ngayon humanap na kayo ng ibang matitirhan. Lumayas na kayo." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Sa takot, yumakap sa binti ko ang anak ko. Naramdaman kong kumukulo ang dugo sa buong katawan ko. Pero bago pa ako makapagsalita, bumaba si Dennis mula sa driver's seat. Tiningnan niya si Michelle ng ilang segundo, tapos ay tiningnan ang kumpol ng susing hawak nito. Walang galit, walang sigaw, walang pakikipagtalo. Tumawa lang siya, isang tawang nakakapagtaka sa sobrang kalmado. Kumunot ang noo ni Michelle. "Anong tinatawa-tawa mo dyan?" Dahan-dahang isinara ni Dennis ang pinto ng kotse. Tinitigan si Michelle sa mga mata at binitawan ang mga salitang nagpatahimik sa buong kalsada. "Nabenta ko na ang bahay na to. Ang dapat lumayas ay ikaw." Napatulala si Michelle sa sinabi ng asawa ko. Ang mga susi sa kamay niya ay nagkauntugan. Lumikha ng mahinang kalansing. Pero sa gitna ng sobrang tahimik na paligid, rinig na rinig ang tunog na iyon. Ilang segundo lang ang nakalipas. Nakataas pa ang noo niya na parang isang donyang bagong may-ari ng mansyon. Ngunit sa isang pangungusap lang ni Dennis, tila nanigas ang makapal na make-up sa mukha niya. Kumunot ang noo niya at nagsimulang tumaas ang boses. "Anong kalokohan niyang sinasabi mo? Bahay to ni Mama," sabi niya. "Pagkatapos ng kasal, ibibigay niya to sa amin ni Tony. Paano mo mabebenta?" Hindi agad sumagot si Dennis. Tiningnan niya lang si Michelle at ang gate na nakakandado mula sa loob. Nakatayo ako sa tabi ni Dennis. Ang isang kamay ay nakaakbay sa anak ko. Ang isa ay mahigpit na nakahawak sa strap ng bag ko. Halo-halo ang galit at panlalamig na nararamdaman ko. Nagagalit ako dahil pinapalayas ako ng isang taong 7 araw pa lang nakakatapak sa sarili kong bahay. Pero nanlalamig ako dahil alam kong hindi ito sariling ideya lang ni Michelle. Tinaas ni Michelle ang kumpol ng susi sa harap ko. Pataas ng pataas ang kumpiyansa. "Tingnan niyo nga ng maigi. Binigay na sa akin ni Mama ang mga susi. Susi ng main door, susi ng bodega, susi ng gate, pati susi ng master's bedroom. Kung hindi sa akin ibinigay ni Mama ang bahay, bakit niya ibibigay sa akin to?" Tiningnan ko ang mga susing iyon at muntik na rin akong matawa. Nandoon ang isang tansong susi na nangingitim na iyon ang susi ng lumang padlock sa gate na pinalitan namin 2 taon na ang nakalipas. May isang maliit na susi na para sa shoe cabinet sa labas, yung cabinet na sira na ang bisagra noong 1 taon pa. Ibinigay ni Mama Teresita kay Michelle ang mga lumang susi ng bahay. At ang babaeng ito, akala niya hawak na niya ang titulo. Bago pa ako makasagot, tiningnan ako ni Michelle mula ulo hanggang paa. "Ate Hana, matagal na kayo rito, dapat matuto naman kayong tumanaw ng utang na loob. Bagong kasal ako, at ako ang magbibigay ng apo kay Mama, na magdadala ng apelyido ng pamilya. Tama lang napaboran kami ni Mama. Kayo, may anak na babae na kayo, pwede na kayong magrenta sa labas. Huwag na kayong magpabigat pa sa pamilya ng asawa nyo." Parang kutsilyong sumaksak sa dibdib ko ang mga salitang iyon. Hindi dahil sa minamaliit niya ako, kundi dahil nakikinig ang 10 taong gulang kong anak. Bata pa si Leah para maintindihan ang lahat ng kamandag sa salita ng matatanda. Pero sapat na ang isip niya para maramdamang binabastos kami. Naramdaman ko ang higpit ng hawak ng anak ko sa damit ko. Yumuko ako at bumulong. "Pumasok ka muna sa kotse, anak." Tumingala ang anak ko. Namumula na ang mga mata. "Ma, bakit po sinasabi ni Tita Michelle na pamilya ng asawa niyo sila? Di ba pamilya din natin sila?" Nabulunan ako.
Lumapit si Dennis, hinaplos ang buhok ng anak namin at malambing na sinabi, "Huwag kang mag-alala, nak. Alam ni Papa kung alin ang bahay natin. Papaliwanag ko mamaya." Eksakto namang bumukas ang pintuan ng bahay. Lumabas si Mama Teresita. Suot pa rin niya ang duster niyang kulay brown. Maayos ang pusod ng buhok. Tiningnan niya kami, tapos tiningnan si Michelle, pero walang gulat sa mukha niya. Sa tingin pa lang na iyon, naintindihan ko na. Alam niya ang nangyayari. Baka nga siya pa ang nag-utos kay Michelle na harangan ang gate. Bumuntong hininga si Mama Teresita. Umaaktong parang nahihirapan. "Hana, Dennis, ayoko namang magkagulo tayo rito, pero bagong kasal ang kapatid mong si Tony. Kailangan nila ng maayos na sisimulan. Pareho naman kayong may magandang trabaho. Kung magrerenta muna kayo pansamantala, hindi naman siguro kayo mamamatay." Tinitigan ni Dennis ang ina niya. Bumaba ang tono ng boses niya. "Ma, naririnig niyo ba ang sinasabi niyo?" Agad na sumimangot si Mama Teresita. Anong gusto mong gawin ko? Matanda na ako. Gusto mo bang makita ko ang kapatid mo na nag-aasawa ng walang sariling bahay? Pamilya tayo, iisang dugo. Wag na nating pagtalunan ang mga papel at titulo dahil masisira lang ang samahan natin. Ang salitang pamilya na iyon ay nag-iwan ng pait sa lalamunan ko. Dati, dahil sa salitang pamilya at utang na loob, binuksan namin ang pinto namin para sa kanila. Dahil sa pag-iisip na ang pamilya ay hindi dapat nagkukuwentahan, tiniis ko nang mag-imbita siya ng mga amiga niya nang walang pasabi. Pinakialaman ang ayos ng mga gamit ko at ipinagkalat sa buong barangay na bahay niya ito. Pero lumalabas, may mga taong hindi kinikilala ang pasensya bilang kabaitan. Kinikilala nila ito bilang senyales para lalong mang-abuso. Diretsyong nagtanong si Dennis, "Ma, anong ipapaubaya niyo? Kailanman ba nakapangalan sa inyo ang bahay na ito?" Natigilan si Mama Teresita. Kumibo ang mga labi niya pero walang lumabas na salita. Sumingit agad si Michelle. Matinis ang boses. "Kuya Dennis, paano mo kinakausap si Mama ng ganyan? Siya ang pinakamatanda rito. Kung kanino niya gustong ibigay, sa kanya mapupunta. Sa probinsya namin walang anak na ganyan sumagot sa magulang." Tiningnan ko siya at kalmadong nagtanong, Sa probinsya niyo ba? Tinuturo din na ipamigay sa iba ang gamit na hindi naman sayo?" Namula si Michelle pero pinilit pa ring magmatigas. "Wag mo akong daanin sa mga salita mo, Ate Hana. Ang alam ko lang, sabi ni Mama sa kanya ang bahay na to. Ibinigay na niya sa amin. At iyon ang mahalaga." Pumakla ang ngiti ni Dennis. "Mahalaga sa'yo, pero hindi mahalaga sa batas." Nang marinig ni Mama Teresita ang salitang batas, nag-iba ang timpla ng mukha niya. Agad niyang binaba ang boses at bumaling sa akin. "Hana, babae ka. Dapat ikaw ang nag-iintindi. Ang bahay pwede pang mabili ulit. Pero ang pamilya, kapag nasira, hindi na maibabalik." Matagal kong tinitigan ang biyenan ko. Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay ang parehong babaeng umiiyak sa labas ng gate namin. 4 na taon na ang nakalipas. Dala ang ilang bag ng damit. Sinasabing wala na silang mapupuntahan. Noong panahong iyon, lumambot ang puso ko. Nilinisan ko ang kwarto, bumili ng mga bagong kumot at unan, nagluto ng masasarap na pagkain, at tinuruan pa ang anak ko na laging magmano at igalang ang kanyang lola at tito Tony. Ngunit ngayon, gagamitin niya ang salitang pamilya para palayasin ako sa sarili kong bahay na pinaghirapan namin ng asawa ko. Mabagal akong nagsalita. "Ma, akala ko po noong una, kapag nagpasensya ako, mapapanatili ko ang kapayapaan sa bahay. Pero ngayon ko naiintindihan, may mga taong habang pinagbibigyan mo, lalong nag-iisip na may karapatan sila sa lahat ng bagay mo." Nagliyab ang mukha ni Mama Teresita. "Ganyan ka ba makipag-usap sa biyenan mo?" Humarang si Dennis sa harap ko. Hindi siya sumigaw, pero mariin ang bawat salita niya. "Ma, wag niyo nang kausapin si Hana. Ako ang haharap sa inyo." Tapos lumingon siya sa akin. Lumambot ang boses. "Pasok mo muna sa kotse si Leah." Umiinit na ang araw, hindi dapat naririnig ng bata ang mga ganitong salita. Nang tingnan ko ang asawa ko, nakita ko sa mga mata niya ang kakaibang pagiging kalmado. Hindi na ito yung kalmadong nagtitimpi tulad dati. Ito yung kalmado ng isang taong nakapagdesisyon na at hindi na aatras. Ayaw pa ring bumitaw ni Michelle. Nakaharang pa rin siya sa gitna ng gate. Walang papasok. "Kung gusto niyong kunin ang mga gamit niyo, kailangan kong i-check muna. Simula ngayon, bahay ko na to." Tiningnan siya ni Dennis.
at tuluyan nang nawala ang ngiti sa mga labi nito. 7 araw ka palang nakakatapak sa bahay na to, gusto mo na agad i-check ang gamit ng may-ari? Huminto siya ng saglit at nagpatuloy. Michelle, kung magiging sakim ka, siguraduhin mong matalino ka rin. Huwag kang magpapauto sa isang kumpol ng lumang susi at iisiping hawak mo na ang titulo ng lupa. Namutla si Michelle. Habang si Mama Teresita ay napaiwas ng tingin, tila takot na tagusin ng mga mata ni Dennis ang mga itinatago niya. Nang marinig ni Michelle ang tungkol sa lumang susi, natigilan siya. Napatingin siya sa mga hawak niyang susi. Nagsimulang magduda ang mga mata niya. Pero mabilis niyang itinago ang pag-aalinlangan sa pamamagitan ng nakasanayang pagiging arogante. Mahigpit niyang hinawakan ang mga susi, na parang kung pipisilin niya ito ng maigi, magkakatotoo ang ilusyon niya. Sa pagmamasid ko sa eksenang iyon, biglang bumalik sa isip ko ang maraming lumang alaala. May mga kwentong kung hindi lang kami sinagad hanggang sa labas ng gate namin ngayon, marahil hindi ko nagugustuhing balikan pa. Dahil ang pag-alala rito ay hindi para magbilang ng utang na loob, kundi para makita ang isang katotohanan. May mga taong matapos mong iligtas, ng paulit-ulit, aakalain nilang may utang na loob sa kanila ang buong mundo. Noong buhay pa ang biyenan kong lalaki, napakabait niya, ngunit napakapatas. Hindi siya mayaman, buong buhay siyang nagtrabaho bilang karpintero at nakapagpundar ng 2 maliliit na bahay. Bago siya pumanaw, tinawag niya sina Dennis at Tony sa tabi ng kama niya. Mahina na ang boses niya, pero malinaw ang bawat salita. Wala akong maiiwang ginto o pilak sa inyo. 2 bahay lang. Tig-isa kayo. Kung sino ang makakapag-ingat nito, may mauuwian. Kung sino ang magwawaldas, sarili niya lang ang sisisihin. Nang panahong iyon, hawak ni Dennis ang kamay ng ama niya. Tumatango habang namumula ang mga mata. Si Tony naman ay nakatayo sa paanan ng kama, nakayuko. Hindi ko alam kung talagang nakikinig ba siya o hindi. Kapag naiisip ko ngayon, ang mga huling habilin ng isang taong papanaw na akala mo'y kasinggaan ng hangin, ay siya palang magiging sukat para makita ang tunay na kulay ng mga tao. Ang bahay na napunta kay Dennis noong una ay maliit lang din. Luma, mababa ang bubong, at ang garahe sa harap ay kasya lang ang 2 motor. Pagkatapos naming makasal, napag-usapan naming isang laang bahay para makakuha ng puhunan sa negosyo. Nagtrabaho ako bilang accountant sa isang hardware habang si Dennis ay nagtayo ng maliit na talyer ng mga furniture, gumagawa ng mga cabinet at mesa para sa mga kakilala. May mga buwang ang daming order. Natutulog na siya sa talyer. May mga buwang matumal at nakatingin lang kami sa bank statement. Napapabuntong hininga dahil sa babayarang interes. Pero hindi kami dumaing. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, ang bahay na ito ay katumbas ng aming pawis, kabataan, at mga gabing binubusisi namin ang bawat resibo para siguraduhing may pambayad kami sa utang. Ang bahay na nakikita nilang maganda ngayon ay kapalit ng napakaraming minadaling hapunan, napakaraming Pasko na hindi kami bumili ng bagong damit, napakaraming pagkakataong nagtatanong ang anak ko kung bakit hindi kami nakakapagbakasyon tulad ng mga kaklase niya. Iba ang naging kwento ni Tony. Ang bahay na naiwan sa kanya ay mas maganda ng kaunti kaysa kay Dennis at nasa malapad na kalsada. Kung naging masipag lang sana siya, maganda na sana ang naging pundasyon ng buhay niya. Pero hindi niya pinahalagahan. Una, sinabi niyang isasangla niya ang bahay para magtayo ng coffee shop. Tuwang-tuwa pa si Mama Teresita noon. Ipinagmamalaki sa mga kapitbahay na ang bunso niya ay negosyante na. Kinalaunan, walang coffee shop na nagbukas. Ang nakita lang namin ay ang bagong iPhone ni Tony, bagong big bike, at laging amoy mamahaling pabango ang mga damit niya. Nang tanungin siya ni Dennis, tumawa lang siya. Kuya, masyado kang nag-aalala. Sa panahon ngayon, kailangan mong mag-invest sa image mo para makakuha ng pera at malalaking kliyente. Pinayuhan siya ni Dennis, gawin mo ang gusto mo, pero wag mong gagalawin ang bahay na iniwan ni Papa. Tinapik pa ni Tony ang balikat ni Dennis, buong yabang na sumagot. Huwag kang mag-alala kuya, hindi naman ako tanga. Pero ang taong laging nagsasabing hindi siya tanga, ang madalas na pinakamalakas ang loob gumawa ng katangahan. Pagkaraan ng mahigit 1 taon, nagsimula nang dumating ang mga inutangan niya. Nagsimula sa mga tawag sa madaling araw, tapos may mga lalaking puro tattoo na nagtambay sa tapat ng bahay nila. Hanggang sa isang hapon, tumawag si Mama Teresita kay Dennis. Nanginginig sa takot. Anak,
May problema ang kapatid mo. Gusto nang bawiin ng bangko at ng mga inutangan niya ang bahay. Pagdating ni Dennis doon, nakatakas na si Tony. Nakaupo si Mama Teresita sa sahig, gulo ang buhok, paulit-ulit na bumubulong. Bata pa siya, naimpluwensyahan lang siya ng masasamang barkada. Nakatayo ako sa tabi ng asawa ko. Mabigat ang dibdib ko nang marinig iyon. Dahil alam kong ang isang inang nagmamahal ng bulag ay kayang isisi sa buong mundo ang kasalanan ng anak niya. Sa huli, kinailangang ibenta ng palugi ang bahay ni Tony para mabayaran ang mga utang sa kasino at isabong. Binebenta nila ito na parang may patalim sa leeg, kaya napakababa ng halaga kumpara sa presyo sa merkado. Nang araw na pirmahan ang bentahan ng bahay, matagal na nakatayo si Dennis sa pasilyo. Wala siyang sinabi, pero nakita kong namumuti ang mga buko ng kamay niya sa higpit ng kuyom. Hindi lang iyon basta bahay ni Tony. Iyon ang huling pamana ng ama nila sa bunsong anak. Matapos ang insidenteng iyon, lumipat sina Tony at Mama sa amin. Sabi ni Mama Teresita sa aming mag-asawa, makitira muna kami ng kapatid mo ng ilang araw. Kapag nakaipon na si Tony at umayos na ang buhay, aalis din kami agad. Tandang-tanda ko pa na ako mismo ang naglinis ng maliit na kwarto sa likuran para sa kanila. Bumili ako ng bagong foam, nagpalit ng kurtina, at nag-ayos ng cabinet para may paglagyan sila ng gamit. Maliit pa ang anak kong si Lia noon, inosenteng tumatakbo-takbo habang sinasabing, "Yehey! Dito natitira si Lola. Mas masaya na sa bahay natin." Noong una, marunong namang makisama si Mama. Nagluluto siya paminsan-minsan at tinutulungan akong mag-alaga sa bata. Pero hindi nagtagal, nag-iba ang ihip ng hangin. Inilipat niya ang maliit na altar namin at ang mga imahen ng ninyo dahil hindi raw swerte sa feng shui ni Tony. Nag-iimbita siya ng mga kamag-anak nang hindi nagpapaalam sa amin. Tumayo siya sa gitna ng sala at itinuro ang mga kurtina ko, sabay sabing, "Palitan mo nga yan ng ibang kulay." Ang baduy tingnan, si Tony naman, lalong nawalan ng kwenta. Sa umaga, sasabihing maghahanap ng trabaho. Sa gabi, uuwing amoy alak. May pagkakataong nag-uwi pa siya ng mga barkada niya at nag-inuman hanggang madaling araw. Nang magreklamo ang kapitbahay, tumawa lang si Mama Teresita. "Mga kabataan talaga. Hayaan mo na silang magsaya paminsan-minsan." Maraming beses na gustong kausapin ni Dennis si Mama at Tony, pero laging nauudlot. Sabi niya sa akin, "Alam kong nasasaktan ka na, pero kakamatay lang ni Papa." Nawalan pa ng bahay si Tony. Kung magiging masyadong mahigpit tayo, mahihirapan si Mama. Dahil mahal ko ang asawa ko, nagtiis ako. Nagtiis ako hanggang sa mismong sila na ang nakalimot na may tunay na may-ari ang bahay na ito. Nasanay silang pumasok at lumabas ng parang boss, nasanay silang gumamit ng mga gamit ko, nasanay silang ituring na isang obligasyon ang kabaitan naming mag-asawa, at ngayon, matapos ang lahat ng taong iyon, nagpakasal si Tony kay Michelle, isang babaeng walang kamalay-malay, kung anong dugot pawis ang ibinuhos namin para sa bahay na ito, at heto siya ngayon sa harap ng gate, pinapalayas kami. Sa pag-iisip ko sa lahat ng ito, tiningnan ko si Michelle, pagkatapos ay si Mama Teresita na iniiwasan ang tingin ni Dennis. Bigla akong nakaramdam ng matinding kapayapaan dahil naiintindihan ko na ang isyong ito ay hindi na tungkol sa isang kumpol ng susi o sa kayabangan. Ang ugat ng lahat ay nagsimula ng ibenta ni Tony ang pamanang bahay niya. Tapos ay ginamit ng biyenan ko ang hiya at pagpapanggap para itago ang pagkakamaling iyon. Tinago ng tinago, hanggang sa nakabuo sila ng ilusyon ng pagiging mayaman para makapanloko ng isang bagong manugang. At ngayon, ang ilusyong iyon ay nababasag na sa mismong tapat ng gate ko. Mula nang tumuntong si Michelle sa bahay na ito, may masama na akong kutob sa kanya. Hindi dahil ayaw ko sa bagong miyembro ng pamilya, at lalong hindi ko minamaliit kung saan siya nanggaling. Galing din ako sa hirap. Alam ko ang pakiramdam ng nagbibilang ng barya sa pitaka, pero ang taong mahirap na marunong lumugar ay kagalang-galang. Ang taong wala pang napatutunayan pero marunong nang mangmaliit ng kapwa, maaga o huli, siya rin ang magpapahamak sa sarili niya. Hindi mukhang inosenteng bagong kasal si Michelle. Pumasok siya sa bahay namin na parang pumasok siya sa isang lupain na naipangako na sa kanya. Kakatapos lang ng kasal, hindi pa nga niya naaayos ang laman ng maleta niya. Nilibot na niya ang buong bahay. Hinahaplos ang sofa namin, binubuksan ang mga kitchen cabinet para tingnan ang mga plato, at tumatayo sa labas habang nagvi-video mula sa gate hanggang sa main door.
Isang gabi, habang nag-aayos ako ng hapunan, narinig ko siyang may kausap sa phone. Oo, ang laki ng bahay sis. Ang ganda ng sala, pati kusina. Sabi ko sa'yo kapag mag-aasawa ka, dapat yung may kaya. Anong mapapala mo sa pag-ibig kung puro kayo hirap? Hindi malakas ang boses niya pero sapat na para marinig ko. Nakatayo ako sa kusina. Natigilan ang kamay ko habang may hawak na sandok. Narinig din iyon ni Dennis. Tiningnan niya ako at marahang umiling. Pahiwatig na wag ko ng patulan. Pero may mga salitang kahit palagpasin mo, hindi ibig sabihin ay hindi tumutusok sa pandinig. Pagkatapos ng hapunan, nag-post agad si Michelle ng mga picture sa Facebook. Yung una, sa sala namin. Yung pangalawa, yung dining table kung saan ako mismo ang pumili ng bawat upuan. Yung pangatlo, sa maliit na hardin kung saan nagtanim ang anak ko ng mga rosas. Ang caption niya, "Our new nest after the wedding." Kapag pinili mo ang tamang lalaki, hindi mo na kailangang magpakahirap pa. Blessed. Nakita ko ito at kumulo ang dugo ko. Nilapitan ko siya at mahinahon kong sinabi, "Michelle, susunod kapag magpo-post ka ng picture ng bahay, iwasan mo sanang picturean ng kwarto at mga gamit ni Lia, ha? Malaki na yung bata. Kailangan niya rin ng privacy." Nakaupo si Michelle sa sofa. Nag-scroll sa phone. Nag-angat siya ng tingin at mapanuyang ngumiti. "Naku ate, ang arte niyo naman. Pamilya na tayo ngayon. Tsaka ang ganda kaya ng bahay. Pinagmamalaki ko lang online. Ano bang masama dun? Hindi pa ako nakakasagot nang pumasok si Tony mula sa labas. Amoy alak na naman." Tumawa siya ng malakas. Si Ate Hana naman, sobrang strict sa mga rules. Hayaan mo na yung asawa ko. Bagong kasal excited lang. Ang daling sabihin para sa kanya ng salitang asawa. Pero may kakaiba sa mga mata ni Tony noon. Hindi siya mukhang inosente. Mukha siyang isang artistang pinipilit galingan ng pag-arte para maniwala ang audience. Ilang araw pa ang lumipas, napansin ko na ang galawan ni Michelle. Hindi lang siya nagpo-post for fun, gumagawa siya ng ibang imahe na malayo sa katotohanan. Sa mga kaibigan niya, kinukwento niyang nakapag-asawa siya ng lalaking may malaking bahay sa subdivision, may mabait na biyenan, at may kuya na malakas ang negosyo. May nagtanong sa kanya kung magtatrabaho pa ba siya. Ang sagot niya, "Baka magpahinga muna ako. Ako na siguro magmamanage ng mga properties ng family namin." Nang mabasa ko yon, natatawa na lang akong kinilabutan. Isang linggo pa lang siyang kasal, hindi pa nga alam kung saan nakatago ang asin sa kusina namin. Properties na agad ang iniisip i-manage. Pero kung iisipin, saan naman kukuha ng ganitong kumpiyansa si Michelle kung walang nagbubulong sa kanya? Ang mga nagbubulong sa kanya ay walang iba kundi si Tony at ang biyenan ko. Minsan, dumaan ako sa kwarto ni Mama Teresita. Nakaawang ang pinto. Narinig ko ang boses ni Mama. Mahina pero malinaw. "Huwag kang mag-alala anak. Kayo lang naman ang asawa mo ang paborito ko. Itong bahay na to, kay Tony din babagsak sa huli. May pera naman ang kuya nyo. Madali lang para sa kanila humanap ng malilipatan." Sumagot si Michelle, kasing tamis ng asukal ang boses. "Natatakot lang po ako kay Ate Hana, Mama. Mukha lang siyang tahimik, pero parang ang sungit niya sa akin." Bumusangot si Mama Teresita. "Kahit masungit yan, manugang ko lang yan. Nandito pa ako." May lakas ba siyang sumagot sa akin? Nakatayo ako sa hallway na parang may dumagan sa dibdib ko. Akala ko, hanggang pagyayabang lang sa labas si Mama Teresita. Hindi ko inakalang itinuturing niya na talagang sa kanya ang bahay na ito at may karapatan siyang ipamigay ito. At si Tony, imbes na itama ang ina niya, hinayaan niya lang ang asawa niyang maniwala sa kasinungalingan. Gabi bago mangyari ang harangan sa gate, bumaba ako sa kusina para ikuha ng tubig ang anak ko nang marinig ko si Tony na may kausap sa phone sa likod bahay. Mahina ang boses niya, pero dahil tahimik ang gabi, dinig na dinig ko. "Boss, huwag kang mag-alala. Kasal na ako. Ipapatransfer na sa pangalan namin yung bahay, hindi ako tatakbo." Parang may isinisigaw ang nasa kabilang linya dahil nagmamadaling sumagot si Tony. "Bigyan mo lang ako ng ilang araw. Pag nakuha ko na ang bahay, pwede ko na isanla kahit magkano. Huwag kang gumawa ng eksena ngayon, parang awa mo na." Nakatayo ako sa likod ng pinto ng kusina. Malamig na malamig ang mga kamay ko. Utang na naman. Si Tony ay may utang na naman. At ngayon, ginagamit niya ang mismong bahay namin para pakalmahin ang mga nagpapautang sa kanya. Hindi ko agad sinabi kay Dennis noong gabing iyon dahil baka hindi siya makatulog. Pero kinaumagahan,
Habang papunta kami sa doktor, kinuwento ko ang lahat sa loob ng sasakyan. Pagkatapos kong magsalita, matagal na natahimik si Dennis. Nakahawak siya sa manibela, bakat ang mga ugat sa kamay niya. Maya-maya, sumagot siya. Alam kong may ginagawa na siyang kalokohan. Napalingon ako sa asawa ko. Kailan mo pa alam? Bumuntong hininga si Dennis. Ilang araw na ang nakalipas, napansin kong nabuksan ang pinto ng opisina ko sa bahay. Nagalaw ang folder ng mga titulo natin. Pag-check ko sa CCTV, nakita kong pumasok ng palihim si Tony habang tulog tayo. Nanikip ang dibdib ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. Sa sinabing iyon ni Dennis, naintindihan ko na. Ang pagiging kalmado niya nitong mga nakaraang araw ay hindi pagbabalewala. Nakita niya na ang bangin na pilit tinatalo ni Tony. Hinihintay niya lang kung magkukusa itong tumigil. Pero nakakalungkot na hindi tumigil si Tony. Ginamit pa niya si Michelle. Ginawa itong pananggalang para siya ang manggulo sa amin habang nagtatago siya sa likod. Siguro pagkatapos ng tawag na iyon, nagsimula ng magduda si Michelle. Natakot siyang baka kapag mabagal siya, hindi mapunta sa kanya ang bahay. Ang taong sakim, kapag nakita ang pangarap sa harap nila, nawawalan ng matinong pag-iisip para alamin kung ano ang totoo o peke. Kaya pala ngayong umaga, dala-dala niya ang lumang kumpol ng susi para harangan ang gate. Iniisip na kapag napalayas niya kami, magiging totoo na ang pangarap niya. Tiningnan ko si Michelle na nakataas pa rin ang noo sa gitna ng bakuran at nakaramdam ako ng halo-halong inis at awa. Akala niya napakatalino niya, pero isa lang siyang pawn sa kasinungalingan ng mag-inang Tony at Mama Teresita. Ang problema lang, kapag pinili mong tumayo sa tapat ng bahay ng iba para palayasin ang totoong may-ari, hindi ka na pwedeng maghugas kamay at magpanggap na biktima. Nakatayo pa rin si Dennis ng tuwid. Hindi siya sumigaw, hindi nagwala, at hindi nagmadaling ilantad ang lahat ng katotohanan. Tiningnan niya lang si Tony na nagtatago sa may pinto at mahinahong nagsalita. Tony, lumabas ka rito. Hindi pwedeng ang asawa mo lang palagi ang pinapasalita mo para sa mga kalokohan mo. Nang marinig ni Tony ang pangalan niya, namutla siya. Si Michelle naman ay gulat na lumingon sa asawa niya. Sa unang pagkakataon, may bahid ng tunay na kaba sa mga mata niya. Napilitang lumabas si Tony sa may pintuan. Silip-silip lang siya kanina, naghahanap sana ng pagkakataong makatakas, pero hindi niya inakalang nakita na siya ni Dennis. Ang pangit ng hitsura ni Tony noong oras na iyon, nanginginig ang mga labi. Ang mga mata ay palipat-lipat mula sa akin, kay Michelle, at pabalik kay Mama Teresita na parang nagmamakaawa. Nang makitang tahimik lang ang asawa niya, lalong kinabahan si Michelle. Hinila niya ang braso ni Tony, tumaas ang boses. Magsalita ka nga? Ano bang ibig sabihin nito? Hindi ba't sabi mo ibibigay sa atin ni Mama ang bahay na to? Napalunok si Tony. Pinipilit pakalmahin ang sarili. Michelle, huwag kang makinig kay Kuya Dennis. Nagbibiro lang yan. Pamilya tayo, tinatakot ka lang niya. Tiningnan ni Dennis ang kapatid niya. Bumigat ang tingin. Hindi siya nanumbat, hindi nagalit. Naglakad lang siya papunta sa kotse, binuksan ang trunk, at kumuha ng isang asul na folder na maayos na nakaklip. Nang humarap siya, tumama ang sikat ng araw sa pulang selyo ng notaryo public sa ibabaw ng folder na agad nagpaputla kay Mama Teresita. Inilapag ni Dennis ang folder sa hood ng kotse, kalmado ang boses. Tinatakot ba? O totoo? Tingnan niyo ang mga papel para malaman niyo. Akmang kukunin ni Michelle ang folder, pero hindi ito ibinigay ni Dennis sa kanya. Inabot niya ito diretso kay Mama Teresita. Ma, tingnan niyo. Dahil kayo ang pinakamatanda rito, gusto kong kayo ang unang makakita. Nanginginig ang mga kamay ni Mama Teresita nang kunin niya ang mga papel. Pagbuklat niya sa unang pahina, tiningnan niya ang pangalan ng may-ari at matagal na nakatitig sa pangalan namin ni Dennis. Mula sa pagkatulala, naging kasing puti ng papel ang mukha niya. Nilipat niya ang sumunod na mga pahina at habang ginagawa niya ito, pabilis ng pabilis ang paghinga niya. Dahil sa inip, hinablot ni Michelle ang folder. Akin na nga yan! Ano bang meron dyan at nanginginig kayo? Pagyuko niya para magbasa, mayabang pa ang tindig niya noong una. Pero ilang segundo lang, nabulunan siya sa sarili niyang boses. Nakasaad sa deed of absolute sale ang buong detalye ng bahay. Ang pirma ng nagbenta, ang pirma ng bumili, ang selyo ng abogado, at ang malinaw na petsa. Ang nagpapanigas kay Michelle ay ang petsa ng pirmahan.
3 araw bago ang kasal nila ni Tony. Napatingala siya at matalim na tiningnan si Tony. Magpaliwanag ka. 3 araw bago tayo ikasal. Nabenta na pala ang bahay. Tapos pinakasalan mo ako para tumira saan? Napaatras ng kalahating hakbang si Tony. Hindi. Imposible. Kuya. Hindi ko alam to. Ngumisi si Dennis. Hindi mo alam? Dahil abala kang nangangako sa asawa mo na ipapangalan na sa inyong dalawa ang bahay. Nagmamatigas si Tony. Peke yung kontrata mo kuya ano. Ginawa mo lang yan para palayasin kami. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Tiningnan ko si Tony. At nagsalita ako ng dahan-dahan. Tony, ang titulo ng bahay ay hindi parang resibo lang sa palengke. Hindi mo pwedeng sabihing peke dahil lang gusto mo o sabihing hindi mo alam tapos-tapos na ang issue. Ayaw pa ring maniwala ni Michelle. Nilipat niya ng nilipat ang mga pahina, namumula ang mga mata sa galit. Itinuro niya ang pangalan ng bumili at nagtanong, "Sino si Ginoong Carlos? Bakit sa kanya binenta?" Kinuha ni Dennis ang cellphone niya at nag-video call. Ilang ring lang, umilaw ang screen. Isang lalaking nasa 50s, matipuno, kuwadrado ang panga, at may mga puting buhok na. Nakasuot siya ng itim na polo. Nakaupo sa isang opisina na may background na signage ng isang malaking hardware at talyer. Pagkakita pa lang sa lalaki, parang binatukan si Tony. Nawalan ng kulay ang mukha niya. Iniharap ni Dennis ang phone sa lahat. "Ginoong Carlos, nandito po ako sa labas ng bahay ngayon. May mga tao po sa pamilya ko na sinasabing peke daw ang deed of sale natin. Pwede niyo po bang kumpirmahin sa kanila?" Tumingin si Ginoong Carlos sa screen, malakas at malinaw ang boses. "Totoo ang kontrata. Kumpleto na ang bayad ko base sa pinag-usapan. 7 araw mula ngayon, ita-turn over na sa akin ang bahay." Lumingon si Michelle kay Tony. Nanginginig ang boses. "Kilala mo ba ang lalaking to?" Hindi sumagot si Tony. Pero ang pananahimik niya ay sumagot na sa lahat. Tiningnan ni Ginoong Carlos si Tony mula sa screen at tumawa ng malamig. "Tony, andyan ka rin pala. Sakto, hinahanap din kita. Iba ang bentahan ng bahay ng kuya mo, iba ang utang mo sa akin. Huwag mong isiping makakatago ka habang buhay." Taranta na sumingit si Mama Teresita. "Ginoong Carlos, pag-usapan po natin yan ng maayos. May konting problema lang po kami sa pamilya ngayon." Agad na sumagot si Ginoong Carlos. "Aling Teresita, dahil lang sa respeto ko kay Dennis kaya ginawa ko ang lahat sa legal na paraan. Kung susundin ko ang promissory note ng anak niyong si Tony, matagal ko nang pinasugod ang mga tauhan ko dyan. Parang naging tingga ang bigat ng hangin sa buong bakuran. Ang mga kapitbahay na nakatambay sa labas ng gate ay nag-uumpisa ng magtsismisan. Si Michelle, nakatingin kay Tony na parang hindi niya kilala ang lalaking pinakasalan niya. Si Tony naman, nakayuko, nakalaylay ang mga kamay. Wala na ang kayabangan bilang bagong kasal na nagmamalaki, ilang araw pa lang ang nakalipas. Pinatay ni Dennis ang tawag at binuksan ang isa pang pahina sa kontrata. Nakasulat dito ng malinaw, pagkatapos ng 7 araw, lahat ng nakatira sa bahay ay kailangang umalis at ibigay ang property. Walang labis, walang kulang, nagmamadaling hinawakan ni Mama Teresita ang braso ni Dennis. "Dennis, anak. Tinutulak mo ang mama mo sa bangin. Matanda na ako, saan mo ako patitirahin?" Tiningnan ni Dennis ang ina. Masakit ang mga mata, pero buo ang desisyon. "Ma, kailanman hindi ko kayo pinabayaan na walang matirhan. Pero ang bahay na ito, nabenta ko na, at ang pera ay hindi gagamitin para bayaran ang utang ni Tony." Natigilan si Mama Teresita. Nagpatuloy si Dennis, "May sarili kaming plano ni Hannah. Ilang taon na kaming nakikisama sa inyo. Nagtitimpi sa lahat ng pang-aabuso. Noong una, iniisip kong kapag naibenta ang bahay, ililipat ko kayo sa mas maayos na lugar. Pero pagkatapos ng araw na to, masaya akong hindi ko pa nasasabi sa inyo ang tungkol doon. Nang marinig ko iyon, kumirot ang puso ko. Ang planong iyon, tinago naming mag-asawa ng mabuti. Naisip namin na kapag ayos na ang lahat, isusurpresa namin ang biyenan ko para may maipagmalaki na naman siya sa mga kamag-anak. Sino mag-aakala na bago pa namin siya masurpresa, sasaksakin na pala kami sa likod ng bunso niyang anak at ng bagong manugang niya." Sa sandaling iyon, biglang sumigaw si Michelle. "Kaya pala niloko niyo ako. Pinagtulungan niyo akong lokohin ng pamilya niyo?" Tiningnan siya ni Dennis. "Walang sino man sa aming mag-asawa ang nanloko sa'yo. Sino ang nangako sa'yo ng bahay na to?" Tanungin mo siya.
Lumingon si Michelle kay Tony. Sabi mo bahay to ni Mama. Sabi mo pagkatapos ng kasal, ako na ang reyna ng bahay. Sabi mo hindi ko na kailangang magtrabaho. Gawa-gawa mo lang lahat iyon, 'di ba? Tahimik lang si Tony. Ang pananahimik na iyon ay halos makabaliw kay Michelle. Nawala na rin ang pabiktima effect ni Mama Teresita. Dahil sa halong galit at takot, ibinaling niya ang sisi kay Dennis. Kahit anong mangyari, kapatid mo pa rin siya. Ang ibenta ang bahay sa taong pinagkakautangan niya ay parang pagtutok ng kutsilyo sa leeg ng kapatid mo. Matagal na tinitigan ni Dennis ang ina bago sumagot. Hindi ma, ang nagtutok ng kutsilyo sa leeg ni Tony ay hindi ako. Kayo at siya mismo. 4 na taon ko na siyang nililigtas. Ngayon, ititigil ko na. Ang salitang iyon ay parang malakas na pagsara ng pinto. Wala nang nakapagsalita pa. Eksakto sa sandaling iyon, isang sasakyan ang pumarada sa labas ng gate namin. Isang itim na pickup truck. Pagbukas ng pinto, bumaba ang walang iba, kundi si Ginoong Carlos. Napaatras si Michelle nang makita niya ng personal ang lalaki. Namutla si Tony at parang gusto nang kumaripas ng takbo sa loob ng bahay. Ako naman, hinigpitan ko ang hawak sa kamay ng anak ko sa loob ng sasakyan. Alam kong simula sa sandaling ito, hindi na maitatago ng mag-inang Tony at Mama Teresita ang mga kasinungalingan nila. Pagbaba ni Ginoong Carlos, biglang naging sobrang tahimik ng bakuran. Hindi siya nag-iisa. May kasunod siyang isa pang lalaking naka-corporate attire at may bitbit na briefcase. Malamang ay abogado o accountant niya. Hindi sumigaw si Ginoong Carlos, wala siyang ipinakitang kabagsikan. Pero ang presensya niya pa lang ay sapat na para mapaatras si Tony. Tiningnan ni Michelle si Ginoong Carlos at pagkatapos ay ang asawa niyang si Tony. Nawala na ng tuluyan ang ere niya. Napalitan ng pagkalito, galit, at matinding takot na baka naiwan siyang walang-wala. Kinaladkad niya ang damit ni Tony. Bumaon ang mga kuko niya sa balat nito. Magsalita ka nga? Sino ang lalaking to? Bakit parang nakakita ka ng multo? Sinubukan ni Tony na bawiin ang braso niya, pero hindi niya magawa. Bumulong siya ng mariin. Huwag kang ang gumawa ng eksena dito. Sa loob na tayo mag-usap. Agad na sumigaw si Michelle. Sa loob? Saang loob? Yung bahay na sinasabi mong sayo naibenta na pala sa iba. May kapal ka pa ng mukhang papasukin ako dyan? Umingay hanggang sa labas ng gate ang boses niya. Yung mga kapitbahay na kanina pa nanonood ay lalong lumapit. May nagkunwaring nagwawalis ng bakuran. May nagkarga ng apo para lang tumambay sa kalye. Pero lahat ng mata ay nakatutok sa bakuran namin. Nang makita ni Mama Teresita ang mga tsismosang kapitbahay, namula ang mukha niya sa sobrang hiya at inis. Binalingan niya si Michelle at sinigawan. Tumahimik ka nga dyan. Ilang araw ka palang nakakasal, nagsisisigaw ka na sa gitna ng bakuran. Wala ka na bang natitirang hiya sa sarili mo? Pumakla ang tawa ni Michelle. Hindi na iyon ang tawang mapagmataas kanina. Tawa iyon ng isang taong na-realize na siya pala ang ginawang tanga ng lahat. Ngayon, hiya ang pinag-uusapan natin? Kayo ang nagsabi sa akin na ako ang paborito niyong manugang. Sabi niyo sa akin mapupunta ang bahay na to. Kayo mismo ang nagbigay sa akin ng mga susi at nagsabing ituring ko itong sarili kong bahay. Napaurong ang dila ni Mama Teresita. Pinasadahan niya ng tingin si Dennis. Natatakot na marinig nito ang lahat, pero huli na ang lahat. Wala nang pakialam si Michelle sa pagpipigil. Humarap siya kay Tony. Nanginginig ang boses sa galit. Sabi mo pagkatapos ng kasal, may sarili na tayong bahay. Sabi mo ikaw ang paborito ng mama mo. Sabi mo dumaan ka lang sa konting hirap pero lahat ng yaman ng pamilya mo babagsak sa'yo. Niloko mo lang pala ako, di ba? Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Tony. Huwag kang ngang maingay. Bago tayo magkasal. Hindi mo rin naman ako totoong mahal ah. Nakita mo lang na mukhang may kaya ang pamilya ko kaya pumayag kang pakasalan ako agad-agad. Ang sinabing iyon ay parang nagbuhos ng gasolina sa apoy. Natigilan si Michelle ng ilang segundo, tapos biglang itinaas ang kamay niya at, Pak! Isang napakalutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Tony. Rinig na rinig ang tunog na iyon, kahit hanggang kay Mama Teresita. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan? Kung hindi mo ipinagyabang ang bahay niyo, yung yaman ng nanay mo, kung hindi mo sinabing hindi ko na kailangang magtrabaho, sa tingin mo magpapakatanga akong pakasalan ka? Nakatayo ako sa tabi ng sasakyan, nanlalamig habang nakikinig. Lumalabas na ang kasalang naganap wala pang 1 linggo, ang nakalipas ay itinayo lamang sa pundasyon ng panlilinlang at transaksyon. Ang isa, naghanap ng asawa para may pananggalang laban sa mga nagpapautang. Ang isa naman,
Naghanap ng asawa para umangat ang buhay. At nang matanggal ang makintab na pintura, ang natira na lang ay isang nakakaawang katotohanan. Sa pagkakataong iyon, nagsalita si Ginoong Carlos. Hindi malakas, pero malinaw. Hindi ako pumunta rito para manood ng asawang nag-aaway. Pumunta ako para ipaalala kay Tony ang isang bagay. 3 beses nang overdue ang utang mo. Agad na humarap si Tony sa kanya. Halos nagmamakaawa ang boses. Ginoong Carlos, bigyan niyo pa po ako ng konting panahon. Naghahanap pa po ako ng pera. Tiningnan siya ni Ginoong Carlos. Malamig ang mga mata. Naghahanap ka ng pera sa pamamagitan ng pagsasabing mapapasayo ang bahay na ito? Napatahimik si Tony. Nanlaki ang mga mata ni Michelle. Si Mama Teresita naman ay muntik ng matumba. Napakapit na lang sa poste ng gate. Sumenya si Ginoong Carlos sa kasama niya para buksan ang briefcase. Kumuha ito ng isang makapal na bundle ng mga promissory notes at inilapag mismo sa hood ng kotse sa tabi ng kontrata ng pagbebenta ng bahay. Sa bawat papel, nandoon ang pirma ni Tony, ang petsa, ang halaga, at ang nakasulat sa collateral. Pag-aari ng pamilyang kasalukuyang tinitirhan. Nang mapasadahan ko ng tingin ang mga numero, nanikip ang dibdib ko. May 300,000 pesos, may 500,000 pesos, at ilang mas maliliit na halaga pa kapag pinagsama-sama, hindi biro ang total. Kumuha si Dennis ng isang papel. Pabigat ng pabigat ang timpla ng mukha niya. Magkano lahat ng utang mo? Nakatungo si Tony. Walang maisagot. Si Ginoong Carlos ang sumagot. Kung isasama ang tubo at interes, higit 2 milyon. Hindi pa kasama dyan ang mga utang niya sa ibang tao na hindi ko nahawak. Parang naubusan ng lakas si Michelle. Napaatras siya, tumama sa hagdanan ng pinto, at napaupo sa sahig. Bumulong siya, 2 milyon. Pinakasalan mo ako para saluhin ang utang mo? Inis na sumagot si Tony. Sinong may sabing saluhin mo? Pinakasalan mo rin naman ako kasi akala mo mayaman ako. Ngayon magpapabiktima ka? Nag-angat ng tingin si Michelle. Tumutulo ang luha pero matalim pa rin ang boses. Oo, mukha akong pera. Hindi ko tinatanggi. Pero tunay na yaman ang gusto ko. Hindi isang lalaking baon sa utang na nagpapanggap na rich kid. Dahil sa sinabi nito, susugudin sana ni Tony ang asawa niya. Agad humarang si Dennis sa gitna nila. Tama na. Hindi malakas ang boses niya pero puno ng autoridad. Napatigil si Tony, namumula ang mga mata. Ikaw kuya, ang galing mo rin no. Pagkabenta mo ng bahay, naghugas kamay ka na. Kapatid mo pa rin ako ah. Matagal na tinitigan ni Dennis ang kapatid niya. Kalmado ang mukha niya, pero alam kong sa loob-loob niya, durog na durog siya. Sa loob ng 4 na taon, hindi mabilang na beses niyang iniligtas si Tony. Niligtas niya ito ng napakaraming beses kaya ngayon, may lakas pa ng loob si Tony na sisihin siya na parang siya pa ang may kasalanan. Mabagal na nagsalita si Dennis. Inisip ko yan. Dahil kapatid kita, pinatira ko kayo rito ni Mama ng 4 na taon. Dahil kapatid kita, ako ang nagbayad ng mga unang utang mo. Pero hindi mo iyon tiningnan bilang pagkakataon para magbago. Ginawa mo lang iyon lisensya para lalo kang manira ng buhay. Napahagulgol si Mama Teresita. Dennis, nagmamakaawa ako. Kapatid mo pa rin siya. Tulungan mo na siya sa huling pagkakataong ito. Lumingon si Dennis sa ina, namumula ang mga mata. Ma, alam niyo ba kung ilang beses niyo nang sinabi sa akin yang huling pagkakataon na yan? Hindi makasagot si Mama Teresita. Ang mukha niya noon ay halo ng gulat, hiya, at kawalan ng magagawa. Habang si Michelle, nakaupo sa hagdanan, nakatakip ang mukha at umiiyak ng walang tunog. Hindi na siya ang mapagmataas na ginang na may hawak na susi at nagpapalayas ng tao kanina. Isa na lang siyang batang babae na napasok sa impyernong kasal at utang dahil sa sarili niyang kasakiman. Kinuha pabalik ni Ginoong Carlos ang mga papel at sinabi kay Dennis, bilang respeto sa'yo, sinabi ko lang ng malinaw ang lahat. Pero ang utang ni Tony, siya ang dapat magbayad. Dino ang trinong ang lahat ni Kai. Hindi ko ipapasa sa inyong mag-asawa ang obligasyon niya. Tumango si Dennis. Salamat, Ginoo. Ita-turn over ko ang bahay ayon sa kontrata. Nang marinig ni Michelle ang salitang turnover, tumingala siya. Walang buhay ang mga mata. Tiningnan niya ang bahay na nasa harap niya, pagkatapos ay si Tony. Sa huli, tumawa siya habang umiiyak. Naiintindihan ko na. Lumalabas na hindi lang ako ang dapat lumayas, kundi tayong dalawang mag-asawa. Walang sumagot sa sinabi niyang iyon
dahil masyado nang malinaw ang katotohanan. Sa gitna ng bakuran, nakikita ng bawat isa ang naging kapalit ng mga kasinungalingang sinimulan nilang gawin. Ako naman, tahimik ko lang binuksan ang pinto ng kotse para sa anak ko, para hindi na niya marinig pa ang mga salitang ginagamit ng mga matatanda, para sirain ang isa't isa. Nang makaalis si Ginoong Carlos, naiwan ang nakakabinging katahimikan sa bakuran namin. Hindi ito tulad ng normal na katahimikan, parang katahimikan pagkatapos ng bagyo. Nakatayo pa ang bahay, nandyan pa ang pader, pero lahat ng nasa loob ay nawasak na. Nakaupo si Michelle sa hagdan, mugto ang mga mata. Ang buhok niyang maayos pa kaninang umaga ay gulo-gulo na. Nakatayo si Tony ilang hakbang mula sa kanya. Nakayuko, mukhang pinagsakluban ng langit at lupa sa hiya at galit. Si Mama Teresita naman ay nakakapit sa gate, humihinga ng malalim na parang hinigupan ng lahat ng lakas. Akmang bubuksan ko na ulit ang kotse, para sabihan si Lia na manatili muna sa loob nang marinig ko ang basag na boses ni Mama Teresita sa likuran. Dennis! Dennis! Sandali. Tumigil si Dennis sa paglalakad, pero hindi siya lumingon. Tiningnan ko ang balikat ng asawa ko. Ang balikat na iyon ay masyado ng maraming pinasan sa loob ng 4 na taon. Pero, pinasan niya ang ina niya, ang kapatid niya, at ang bawat salitang pamilya tayo para lang pilitin ang sarili na magtiis ng magtiis. Naglakad ng pagiwang-giwang si Mama Teresita. Ngayon ko lang nakita ang biyenan ko na walang bahid ng kapangyarihan. Wala siyang sigaw, wala siyang angas, wala ang nakasanayan niyang tono ng isang reyna ng tahanan. Tiningnan niya si Dennis. Nanginginig ang mga labi. Huwag kang magalit kay Mama. Mali ako, humarap si Dennis. Matagal niyang tiningnan ang kanyang ina. Namumula ang mga mata niya pero kalmado pa rin ang boses. Saan kayo nagkamali, Ma? Natigilan si Mama Teresita sa tanong na iyon. Marahil buong buhay niya, nasanay siyang sabihin ang, mali ako para lang lumambot ang puso ng kausap niya. Pero hindi niya inaasahang, kailangan niyang pangalanan ang eksaktong kasalanang ginawa niya. Yumuko siya. Pinipiga ang sariling mga kamay. Ako! Gusto ko lang naman ng kaunting dangal. Matanda na ako. Ayokong pag-usapan ako ng mga tao na ang anak kong si Tony ay nakikitira lang sa'yo. Mapait na ngumiti si Dennis. Kaya sinabi niyo sa buong mundo na inyo ang bahay na to. Hindi sumagot si Mama Teresita. Kaya nangako kayo kay Michelle na ibibigay niyo sa kanya ang bahay namin ni Hana. Tahimik pa rin ang biyanan ko. Isang hakbang ang ginawa ni Dennis papalapit sa ina. Bumaba ang boses niya, pero parang bato ang bigat ng bawat salita. Ma, alam niyo ba kung ano ang pinakamasakit sa akin? Hindi yung nagsinungaling kayo sa mga tao. Hindi yung kinampihan niyo si Tony. Ang pinakamasakit, ginamit niyo ang bahay ko, ang pinaghirapan ng asawa ko, ang kabataan naming mag-asawa, para ipangako sa ibang tao na parang gamit lang na pwede niyong ipamigay. Humagulgol si Mama Teresita. Hindi na ito yung iyak na nangongonsensya. Basag ang iyak niya, patigil-tigil, at punong-puno ng hiya. Bigla siyang napaluhod at niyakap ang binti ni Dennis. Dennis anak, patawarin mo ako. Alam kong mali ako, pero maawa ka sa Mama kahit ngayon lang. Hindi ko kayang makita ang kapatid mong mabaon sa impyerno. Nakita kong agad yumuko si Dennis para itayo ang ina niya. Pero nagmamatigas ito. Nagngalit ang panga ni Dennis. Namamaos ang boses. Tumayo kayo, Ma. Kapag nakita kayo ng mga kapitbahay, sasabihin nilang wala akong kwentang anak. Umiling si Mama Teresita. Walang tigil ang luha. Wala na akong pakialam kahit mapahiya ako. Iligtas mo lang si Tony. Biglang tumawa si Dennis. Pero ang tawang iyon ay mas masakit pang pakinggan kaysa sa iyak. Handa kayong mapahiya para kay Tony. Pero sa nakalipas na 4 na taon, inisip niyo ba kung gaano napahiya si Hana sa loob ng sarili niyang bahay dahil sa inyo? Natigilan si Mama Teresita. Tumingin si Dennis sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng paghingi ng tawad. Pagkatapos, tumingin siya uli sa ina at isa-isang inilabas ang mga kwento hindi para manumbat, kundi para buksan ang lumang kaban na puno ng mga sugat na matagal niyang tinago. Nang lumipat kayo rito, si Hana ang nag-ayos ng kwarto niyo. Sumakit ang likod niyo, bumili si Hana ng bagong kutson. Mahal ang gamot niyo sa arthritis, si Hana ang nagbayad. Nakipag-away si Tony sa kapitbahay, si Hana ang nagdala ng regalo para humingi ng pasensya. Tuwing Pasko at piyesta, nag-iimbita kayo ng mga kamag-anak. Sino ang nagluto? Sino ang naglinis? Sino ang nagbayad ng lahat? Si Hana. Napatungo ako, nagbara ang lalamunan ko. Pinilit ko ng kalimutan ang mga bagay na iyon, pero nang sabihin iyon ni Dennis,
Narealize kong hindi pala siya bulag. Nakita niya ang lahat. Inisip niya lang na kung magtitimpi kami, magiging tahimik ang buhay namin. Nagpatuloy si Dennis. At ako? Ako ang nagbayad ng utang ni Tony. Noong una, sabi niyo bata pa siya kaya nagkamali. Pangalawa, sabi niyo naloko lang siya ng barkada. Pangatlo, umiyak kayo at sinabing kapag hindi ko siya tinulungan, magpapakamatay siya. At ngayon, may utang siyang higit 2 milyon. Gusto niyo na naman akong iligtas siya? Namumula sa hiya at galit si Tony sa likuran. Kung makapagsalita ka kuya, parang pinapahiya mo na ako sa buong mundo. Mabilis na lumingon si Dennis kay Tony. May hiya ka pa pala. Nung ipinagmalaki mo sa asawa mo yung bahay ko, nahiya ka ba? Nung sinabi mong isasanla mo ang bahay na to para pambayad utang mo, inisip mo ba ang asawa at anak ko? Natahimik si Tony. Si Michelle, na nakaupo sa hagdan, ay hindi na rin makapagsalita o makasabat. Lalong lumakas ang iyak ni Mama Teresita. Mali na ako. Alam kong nabulag ako sa pagmamahal sa kapatid mo. Pero Dennis, kapatid mo pa rin siya. Huminga ng malalim si Dennis. Nakita kong nanginig ang mga kamay niya. Pero nang magsalita siya, buo at malinaw iyon. Kailanman, hindi ko nakalimutang kapatid ko siya. Pero wag niyo ring kalimutan na asawa ko si Hannah at anak ko si Leah. Kung ibibigay ko ang lahat ng lakas ko para iligtas si Tony, sino ang magliligtas sa mag-ina ko? Dahil sa sinabing iyon, hindi ko na mapigilan ang pagtulo ng luha ko. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hinarap ng asawa ko ang ina niya at nilinaw na kailangan din protektahan ang kanyang asawa at anak. Tumingala si Mama Teresita sa akin, puno ng pagsisisi at pagkalito ang mga mata niya. Parang doon niya lang na-realize na sa buong panahon ng pagtira niya rito, tao ako at hindi isang aninong tagapagsilbi lamang. Yumuko si Dennis at hinawakan ang braso ng ina niya para itayo siya. Sa pagkakataong ito, hindi na nanlaban ang biyenan ko. Mabagal na nagsalita si Dennis. Makinig po kayo hindi ko kayo pababayaan at hindi ko itataboy si Tony sa kalsada. Pero hindi ko gagamitin ang pera mula sa bentahan ng bahay na ito para bayaran ang utang niya. Kung sino ang umutang, siya ang magbayad. Tutulungan ko siyang maghanap ng abogado. Pwede akong makipag-usap sa mga pinagkautangan niya para daanin sa legal na proseso, pero hindi ko aakuin ang bayarin niya. Natigilan si Mama Teresita. Paano ako? Saan ako titira? Ilang segundong tumahimik si Dennis bago sumagot. Ipagrerenta ko po kayo ng maayos na apartment habang naglilipat tayo. At ikaw, Tony, kung gusto mo pang magpakatao, magtrabaho ka para bayaran ang utang mo. Simula ngayon, ang pamilya ko ay hindi na lugar para gamitin niyo ang salitang dugo para mamerwisyo ng kapwa. Nang marinig iyon ni Michelle, napaangat siya ng tingin, parang nakakita ng pag-asa. Pero agad siyang binalingan ni Dennis. At ikaw, Michelle, bagong manugang ka. Ayoko sanang magsalita ng masama sa'yo. Pero tumayo ka sa tapat ng gate ko para palayasin ang mag-ina ko. Simula noong oras na iyon, hindi ka na pwedeng maghugas kamay na inosente ka. Kinagat ni Michelle ang labi niya at hindi nakapagsalita. Nakayuko lang si Mama Teresita habang pumapatak ang luha sa semento. Si Tony naman ay nakatingin kay Dennis, pinaghalong galit at takot. Alam kong ang desisyon ni Dennis ay hindi perpekto para sa lahat. Pero ito ang unang pagkakataon na hindi siya nabulag ng maling emosyon. Binigyan niya pa rin ng matitirhan ng ina niya, binigyan ng pagkakataong magbago ang kapatid niya, pero isinara na niya ang pinto para tuloy-tuloy silang manggulo sa buhay naming mag-asawa. At sa oras na iyon, alam kong talagang nagbago na ang asawa ko. Pagkatapos magsalita ni Dennis, naiwang nakatayo si Mama Teresita sa gitna ng bakuran, hindi makagalaw. Siguro sa isip niya, kapag umiyak siya at ginamit ang pagiging ina niya, lalambot ulit si Dennis gaya ng dati. Pero hindi ngayon. Inalalayan pa rin siya ni Dennis para hindi matumba. Maayos pa rin ang pananalita. Pero sa mga mata nito, may malinaw ng pader. Ang pader na iyon ay hindi para putulin ang ugnayan nila bilang pamilya, kundi para protektahan kami ng anak niya mula sa walang katapusang pang-aabuso. Nang marinig ni Michelle mula sa hagdanan na ipapangrenta lang ni Dennis ng apartment ang ina nito, bigla siyang nag-angat ng ulo. Sa mga namumula niyang mata, may dumaan na namang pagkukuwenta. Mabilis niyang pinunasan ang luha niya, mas mahinahon na ang boses. Kuya Dennis, sabi mo kanina may sarili na kayong plano. Ibig sabihin, may iba na kayong bahay, tama ba?
Nang marinig ko ang tanong na iyon, nanlamig ako. Ang normal na tao sa sitwasyong ito ay mag-aalala sa kasal niyang puno ng kasinungalingan o kaya sa 2 milyong utang ng asawa niya. O di kaya'y mahihiya dahil pinalayas niya ang tunay na may-ari ng bahay. Pero iba si Michelle. Nang makarinig na may ibang bahay, agad siyang kumapit doon. Hindi agad sumagot si Dennis. Tumingala rin si Mama Teresita. Nagdududa ang mga mata. Anong ibig mong sabihin, Dennis? Bumili ka ba ng ibang bahay? Dahil andito na rin naman kami sa sitwasyong ito, naisip ni Dennis na wala na ring saysay na itago pa iyon. Kinuha niya ang cellphone niya sa bulsa, binuksan ang gallery, at ipinakita sa ina niya. Sa screen ay ang mga litrato ng isang bagong bahay na patapos na. Malawak iyon. May garahe, maliit na hardin sa gilid, nagliliwanag na bintanang salamin, at simpleng kulay ng pintura hindi bongga na parang mansyon pero halatang pinag-isipan at napaka-komportable. Pagkakita pa lang ni Mama Teresita, natigilan siya. Nanginginig ang kamay niyang humawak sa phone. Bahay niyo to? Tumango si Dennis. Opo, sa amin ni Hana. Agad na tumayo si Michelle, nakalimutan ng umiyak. Mas malaki pa to kaysa sa bahay na to Tiningnan ko siya, at kitang-kita ko ang matinding panghihinayang sa mukha niya. Hindi siya nanghihinayang dahil may nasaktan siya, kundi dahil muntik na siyang makasabit sa mas malaking pangarap. Ang kasakiman ng tao ay madaling makita. Ilapag mo lang ang mas malaking benepisyo, bibilis matuyo ang mga luha. Nilipat-lipat ni Dennis ang mga litrato. May picture ng sala na kinakabitan pa ng ilaw, may litrato ng kusina na mas malaki kaysa sa luma, at may isang litrato ng kwarto sa ground floor na idinisenyo para sa matatanda. Walang mataas na hagdan papunta roon, at ang banyo ay may mga handrail para hindi madulas. Nang makita iyon, napaupo si Mama Teresita sa sementong upuan sa tabi niya. Para kanino ang kwartong yan? Ilang segundong tahimik si Dennis bago sumagot. Para sa inyo po, Ma. Parang nabara ang lalamunan ng lahat ng nasa paligid. Kahit si Tony na nakayuko kanina ay napatingin sa kuya niya. Ibinuka ni Mama Teresita ang bibig niya pero walang lumabas na boses. Nagpatuloy si Dennis, kalmado pa rin pero paos na. Pinag-usapan namin to ni Hana noong 1 taon pa. Matanda na kayo? Mahirap nang umakyat ng hagdan. Ang bagong bahay, may sariling kwarto sa ibaba, may bintanang nakaharap sa hardin. Nagpagawa pa si Hana ng maliit na espasyo sa labas para makapagtanim kayo ng halaman o mag-alaga ng ibon para hindi kayo mainip. Napayuko ako. Totoo ang sinabi niya. Kahit gaano karami ang inis ko kay Mama Teresita, inisip ko na kapag lumipat na kami, baka sakaling maging mas maayos ang lahat. Inisip kong baka dala lang ng katandaan at pride, kaya siya ganoon. At kapag pinakitaan ko siya ng tunay na kabutihan, maiintindihan din niya. Mabagal na nagsalita si Dennis. Plano ko sanang hintayin matapos ang bahay at sa mismong birthday nyo, doon ko kayo dadalhin para makita nyo. Mag-iimbita sana ako ng mga kamag-anak para may maipagmalaki kayo. Alam kong gusto nyong pinupuri kayo ng ibang tao dahil successful ang mga anak nyo. Kaya ginawa ko to para mapasaya kayo. Tinakpan ni Mama Teresita ang bibig niya. Tumulo ang luha niya nang hindi gumagawa ng ingay. Hindi na iyon ang pagwawala niya kanina. Iyak iyon ng isang taong nakarealize na siya mismo ang sumira sa regalong matagal nang inihahanda para sa kanya. Bumulong siya. Hindi. Hindi ko alam. Mahinang sumagot si Dennis. Kasi hindi ko pa po sinasabi. Gusto ko sanang isurpresa kayo. Pagtingin ko kay Michelle, nakatayo lang siyang parang tuod, nakadikit ang mga mata sa screen ng phone. Nang marinig niya ang tungkol sa bagong bahay, nag-iba bigla ang tono niya. Wala na yung arogante at matinis na boses. Naging maingat na siya. Kuya Dennis, Ate Hana, pasensya na po kanina. Nadala lang po ako ng emosyon. Bagong kasal lang po ako. Kung anong sinabi sa akin ni Mama at Tony, naniwala naman ako agad. Hindi ko po alam na totoong sa inyo ang bahay. Matagal ko siyang tinitigan. Oo, nalinlang siya ng bahagya. Pero yung sabihing lumayas na kayong mag-asawa, walang pumilit sa kanya na sabihin iyon. Yung mapanlait na tingin niya sa anak kong si Leah kanina, hindi itinuro iyon ng biyenan ko. Ang pagiging biktima ng panloloko ay hindi nagpapawalang sala sa kasamaang ginawa mo. Ibinalik ni Dennis ang cellphone sa bulsa niya. Lumamig ang boses. Kung hindi mo alam, pwede kang magtanong. Pero hindi ka nagtanong. Pinili mong harangan ang gate at palayasin ang mag-ina ko. Choice mo yon. Natahimik si Michelle.
Tumingin siya kay Mama Teresita para humingi sana ng kakampi. Pero wala na ring lakas ang biyenan ko na kampihan ng kahit sino. Nakaupo lang ito, namumula ang mga mata habang nakatingin sa mga kulubot niyang kamay. Maya-maya, mahinang nagtanong si Mama Teresita. Kung ganon, may karapatan pa ba akong pumunta sa bahay na yon? Kumirot ang puso ko sa tanong na iyon. Kahit na mali siya, maling-mali, ina pa rin siya ni Dennis. Tiningnan ko ang asawa ko. Hindi agad siya sumagot. Tiningnan niya ang ina niya, tapos ako, at sa mga mata niya naroon ang paghingi ng tawad, awa, at pakiusap na intindihin ko siya. Mahina akong nagsalita. Saka na po natin pag-usapan yan, ma. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay makaalis tayo lahat sa bahay na to, sa takdang araw. At mula ngayon, wala nang sinuman ang pwedeng mangako gamit ang pag-aari ng iba. Yumuko si Mama Teresita. Sa unang pagkakataon, hindi na siya sumagot pabalik sa akin. Sakto namang biglang nagsalita si Tony. Paos ang boses. Kuya, Ate Hana, may bago naman na pala kayong bahay. Nabenta na rin itong luma. Baka naman pwedeng pautangin niyo ako mula sa benta para mabayaran ko kahit paano si Ginoong Carlos? Saglit akong napapikit. Akala ko ba natauhan na ang lalaking ito? Ang tanong niyang ito ay nagpapatunay na wala talaga siyang natutunan. Iniisip pa rin niya na ang lahat ng pag-aari ng kapatid niya ay pwedeng maging lifesaver niya anumang oras. Tiningnan ni Dennis si Tony, mapait ang ngiti. Nakikita mo na? Hanggang ngayon, pera pa rin ang iniisip mo. Namula si Tony para sanang sumagot pero itinaas ni Dennis ang kamay para pigilan siya. Ang pera na yon ay gagamitin namin para lumipat sa bagong bahay, magbayad sa bangko at para sa future ng anak ko. Wala ni isang sentimo ang mapupunta para takpan ang butas na ikaw mismo ang gumawa. Wala nang nasabi si Mama Teresita. Natahimik din si Michelle. Ako naman, tiningnan ko ang lumang bahay namin at gumaan ng konti ang pakiramdam ko. Dati, nanghihinayang ako na ibenta ang bahay kung saan kami nagsimula. Pero ngayon, nagpapasalamat ako na nilihim namin ang tungkol sa bagong bahay. Buti na lang hindi pa namin naibibigay ang kasiyahan sa mga taong kayang gamitin ang kabaitan namin para sa sarili nilang interes. At mabuti rin na bago kami lumipat sa bagong kabanata, nakita namin kung sino ang totoo at sino ang nakatingin lang sa yaman namin. Nang matapos magsalita si Tony na uutang siya, muling bumalot ang katahimikan. Ang katahimikang ito ay mas mabigat kaysa noong ilabas ni Ginoong Carlos ang mga promissory notes. Dahil ngayon, malinaw na ang nasa harap namin ay hindi isang kapatid na naligaw ng landas at nagsisisi, kundi isang taong nasanay ng inililigtas hanggang sa tingnan niya ang sakripisyo ng iba bilang obligasyon nila sa kanya. Tiningnan ng matagal ni Dennis si Tony. Alam kong maraming pinipigilan ng asawa ko. Kung ilang taon pa ito nakalipas, malamang bumuntong hininga na siya at naghanap ng paraan para makahanap ng pera. Pero matapos ang lahat ng nangyari, matapos sabihin ni Michelle ang lumayas na kayo, matapos ang kasinungalingang itinayo ng mag-inang ito kung palalampasin niya pa ito, hindi na iyon pagmamahal, iyon ay pagkitil na sa sarili naming pamilya. Magsasalita na sana si Dennis nang lumingon ang lalaking kasama ni Ginoong Carlos. Akala ko kanina accountant siya, pero nang tiningnan ko ng maigi, may ID siyang suot na nagpapatunay na isa siyang abogado. Lumapit siya kay Ginoong Carlos at may binulong. Pagkatapos marinig iyon, bumaling si Ginoong Carlos kay Dennis. Dennis, may kailangan din pala akong linawin. Hindi lang basta promissory note to. May hawak din kaming deed of real estate mortgage na isinangla ni Tony sa amin. Agad na napaangat ng ulo si Tony. Ginoong Carlos, pwede po bang tayo na lang ang mag-usap niyan? Matalim siyang tiningnan ni Ginoong Carlos. Nung nagpapirma ka ba niyan para makautang, nilinaw mo ba to ng sarilinan sa kapatid mo? Natahimik si Tony. Namutla si Mama Teresita at nagmadaling lumapit. Ginoong Carlos, parang awa niyo na. Huwag niyo na kaming ipahiya. Pag-usapan po natin to. Bumuntong hininga si Ginoong Carlos. Aling Teresita, dahil nga iginagalang ko si Dennis kaya dito ko to pinag-uusapan. Kung hindi nating lilinawin ngayon, baka isipin ng iba na kasabwat ang mag-asawang to sa mga papel na to. Binuksan ng abogado ang briefcase, kinuha ang isang photocopy at inilapag sa kotse. Nang makita ko yon, nanikip ang dibdib ko. Photocopy iyon ng titulo ng lupa namin. Pero ang nakasulat na kondisyon sa ibaba ay napakakaiba. Nandoon ang pangalan ng bahay namin. Pero sa baba may handwritten note na pumapayag ang pamilya na gawing collateral ni Tony ang ari-arian
habang pinoproseso pa ang pag-transfer ng titulo. Tiningnan ko si Dennis. Nanlamig ang mukha niya. Saan galing to? Napaatras si Tony. Photocopy lang naman yan kuya. Wala naman yan. Kinuha ni Dennis ang papel at matagal na tiningnan ang pirma. Saka siya humarap sa akin. Sa isang tingin pa lang, nakita ko agad na finorge o pineke ang pirma ni Dennis at lalong nakakatawa ang pagkapeke sa pirma ko. Sobrang tigas ng strokes, malayo sa tunay na pirma ko. Tinanong ko si Tony at nanlalamig ang sarili kong boses. Pineke mo ba ang mga pirma namin? Kumaway-kaway si Tony sa pagtanggi. Hindi po, nagpagawa lang ako ng draft para ipakita sana. Wala akong balak manloko. Inisip ko kasing pamilya naman tayo. Baka matulungan niyo ako kahit konti. Ano bang masama dun? Biglang tumayo si Michelle at hinablot ang papel. Namutla siya. Namemeke ka na ng mga papel? Sinigawan siya ni Tony. Tumahimik ka. Kung hindi ka lang panay demand ng bahay, ng kotse, ng sarili mong negosyo, tingin mo kailangan kong maghanap ng ganyang kabilis na pera? Parang sinampal ulit si Michelle. Napaatras siya. Namumula ang mga mata sa galit at hiya. Ako pa ngayon ang sinisisi mo. Bago tayo ikasal, sabi mo may bahay ka. Sabi mo ako na ang reyna. Sabi mo paborito ka ng mama mo at mayaman ng kuya mo, kaya hindi ka mawawalan ng pera. Tapos ngayon, nameke ka ng papel para makautang tapos sasabihin mong dahil sa akin? Nangangatog na napakapit si Mama Teresita sa gate. Tiningnan niya ang papel na hawak ni Michelle. Garalgal ang boses niya. Tony, umabot ka talaga sa ganito? Humarap si Tony sa ina. May sumbat sa mga mata niya. Hindi po ba kayo din ang nagsabi na sa huli? Ibibigay din ni Kuya Dennis ang bahay na to sa akin? Hindi po ba sabi niyo dahil ako ang bunso at patay na si Papa? Responsibilidad niya ako? Parang binagsakan ng langit at lupa si Mama Teresita. Ang mga salitang sinabi niya bilang pagpabor sa anak niya, na akala niya'y simpleng pampalubag loob lang, ay ginamit ni Tony para lalo siyang mabaon sa kasalanan. Tiningnan ko ang biyanan ko. Nanginginig siya buong katawan, hindi ko alam kung sa galit ba o takot. Ibinaba ni Dennis ang papel at mahinahong nagtanong, ilang tao na ang inutangan mo gamit ang papel na to? Nakayuko si Tony. Si Ginoong Carlos ang sumagot. 3 tao. Sa pagkakaalam ko, may nagpautang sa kanya dahil naniwalang matatransfer na ang bahay. May isa pa nga na dinala niya sa labas ng gate niyo para pikturan ang bahay eh. Kinilabutan ako. Ibig sabihin, habang nasa trabaho kami, ang bahay namin ay nagiging patibong na pala para sa kung ano-anong utang. Ang mga pader, gate, sala, at hardin na ibinuhos namin ang kabataan namin para ipundar ay naging props na lang ni Tony para makapanloko ng mga nagpapautang. Biglang lumingon si Dennis kay Michelle. Nakikita mo na? Yung kumpol ng susing hawak mo, hindi yan katibayan na ikaw na ang may-ari ng bahay. Props yan sa isang teatrong matagal nang pinapalabas ng asawa at biyenan mo. Wala nang masagot si Michelle. Tiningnan niya si Tony. Sa paningin niya ngayon, wala nang bakas ng bagong kasal na asawa, kundi puro pandidiri at matinding galit na lang. Humagulgol si Mama Teresita Dennis. Paano na to? Kapag umabot sa pulisya ang tungkol sa peking papel na to, baka makulong ang kapatid mo. Tiningnan ni Dennis ang ina niya. Mapula ang mga mata, pero mariin ang boses. Ma, hindi ako ang nemeke ng papel. Hindi ako ang nangakong ibibigay ang bahay ng iba para makautang. Huwag niyo na akong piliting akuin ang sakit na dapat siya ang nararamdaman. Susugurin sana ni Tony ang papel, pero mas mabilis si Dennis at nahawakan niya ng mahigpit ang pulso ng kapatid niya. Magkaharap ang magkapatid ang isa na paulit-ulit siyang iniligtas, at ang isa na ginamit ang kabaitang iyon bilang tuntungan ng sarili niyang kasakiman. Nagngit-ngit si Dennis. Makinig ka ng mabuti. Simula ngayon, subukan mo lang galawin ulit ang kahit anong papel na konektado sa bahay ko. Ako mismo ang magpapakulong sa'yo. Natigilan si Tony. Unang beses sinabi ni Dennis ang ganoong salita. Hindi pananakot, hindi dala ng galit. Isa itong pinal na desisyon. Eksakto sa sandaling iyon, nag-ring ang phone ni Ginoong Carlos. Ilang maiikling salita lang ang isinagot niya bago niya tiningnan si Dennis at seryosong sinabi, may papunta raw rito. May hawak din daw na parehong kontrata, pero mas malaki ang halaga. Nanghina ang mga tuhod ni Tony. Napahawak si Mama Teresita sa dibdib niya. Nawalan na ng kulay ang mukha. At ako, tiningnan ko ang asawa ko. Pabigat ng pabigat ang dibdib ko.
Lumalabas na ang lahat ng ito ay wala pa sa dulo. Hindi lang ipinangako ang bahay namin kay Michelle, hindi lang ginamit para utangan si Ginoong Carlos, kundi ginawa pang patibong para sa iba pang tao. At alam kong sa pagkakataong ito, hindi na ito usaping pampamilya lang. Ang sinabing iyon ni Ginoong Carlos ay nagdulot ng lamig sa buong gulugod ko. Isang pekeng kontrata pa lang ang lumabas, nagkagulo na ang buong bakuran. Tapos ngayon may iba pang parating dala ang mas malaking utang. Binalingan ko si Tony. Ang mukha niya ngayon ay walang anumang kulay. Ang mga mata niya ay balisa. Tila isang hayop na nasukol sa kanto. Mahigpit na kumapit si Mama Teresita sa braso ni Dennis. Nanginginig ang boses. Dennis, anak, wag mo silang papuntahin dito. Pwede naman sigurong idaan sa maayos na usapan. Nakakahiya kapag nagsidatingan ng ibang tao dito sa bahay. Tiningnan siya ni Dennis, halatang pinaghalong awa at pagod. Ma, hiya pa rin ba ang iniisip niyo? Nung ginamit ni Tony ang titulo ng bahay namin para umutang, naisip niyo ba ang araw na ito? Wala nang maisagot si Mama Teresita. Si Michelle, na nakatayo lang sa malapit at hawak pa rin ang photocopy ng titulo, ay biglang napangiti ng pag-ak. Ang tawang iyon ay tuyo, tulad ng isang taong nagising mula sa magandang panaginip at nakitang nasa gitna siya ng guho. Ang galing talaga. Isang linggo pa lang akong kasal, pero nakita ko na ang lahat ng drama. Ang bahay, hindi pala bahay. Ang asawa, baon pala sa utang. Ang biyenan, puro hiya. At reputasyon lang ang inaatupag. Ang galing umarte ng pamilya nyo. Bulyaw ni Tony. Tumahimik ka nga. Pero hindi tumahimik si Michelle. Lumapit siya kay Tony. Namumula ang mga mata. Natatakot kang magsalita ako? Nung nakasuot ka ng suit sa kasal natin at hawak mo ang bewang ko sabay sabing, wala ka nang iisipin kundi ang sarap ng buhay. Natakot ka ba? Nung pinag-post mo ako ng pictures ng bahay para ipakita sa mga kaibigan ko, natakot ka ba? Nanginig sa galit si Tony, pero hindi niya nagawang sugurin si Michelle dahil nakabantay lang si Dennis sa tabi niya, handang pigilan ang anumang gagawin niya. Wala pang 10 minuto, may isa na namang sasakyan, ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba ang isang babaeng nasa 40 seconds, maayos ang pananamit, at may kasamang isang lalaki. Hawak niya ang isang folder at pagkakita pa lang kay Tony, itinuro agad niya ang mukha nito. Tony, hindi ka na makakatakas ngayon. Napaatras si Tony, nautal. Ate Vangie, kumalma po kayo. Naghahanap na po ako ng pera. Mapaklang tumawa ang babaeng nagngangalang Vangie. Naghahanap? Paano ka maghahanap gamit ang bahay na hindi naman sayo? Kinuha niya ang isa pang kontrata mula sa folder na halos katulad din noong kay Ginoong Carlos, pero ang halaga doon ay nagdulot ng hilo sa akin. 1 million. Ginamit ni Tony ang parehong bahay at parehong pangakong itatransfer ang titulo para umutang sa iba't ibang tao. At hindi lang yon, mas malinaw ang pagkakapeke ng mga pirma namin ni Dennis sa kopya ni Ate Vangie. Kinuha ko ang papel. Nanginginig ang mga kamay ko sa galit. Talagang pati pirma ko. Pinike mo. Nakayuko si Tony. Bumaling sa akin si Ate Vangie, matalim ang boses. Kayo ang tunay na may-ari ng bahay, tama ba? Kung gayon, may responsibilidad kayo. Sabi ng bayaw nyo, pumayag daw ang buong pamilya na maging garantor niya. Agad na humakbang si Dennis. Wala kaming ginagarantiyahan na kahit anong utang. Peke ang lahat ng pirmang yan. Kung kailangan nyo, handa kaming makipagtulungan para mapatunayan yan. Natigilan si Ate Vangie. Siguro hindi niya inaasahang ganun kakalmado si Dennis. Tiningnan ng lalaking kasama niya ang phone niya at bumulong. Ate Vangie, sabi ko naman sa'yo, may problema yang papel na yan. Nag-file na ako ng blotter at reklamo sa estafa kaninang umaga. Nang marinig ni Mama Teresita ang salitang reklamo, muntik na siyang himatayin. Tumakbo siya palapit kay Ate Vangie, umiiyak at nakapagsaklob ang mga kamay. Maawa po kayo, bata pa siya, nagkamali lang. Bigyan niyo siya ng oras, wag niyo siyang ipakulong. Tiningnan siya ni Ate Vangie. Malamig ang boses. Bata pa rin ang anak ko, iniipon niya ang pera niya tapos binigay sa anak niyo dahil akala namin may collateral. Ngayon, wala ang pera, peke ang titulo, tapos ako pa ang paaawain niyo. Nabara ang lalamunan ko. Hanggang sa mga oras na ito, hindi lang kami ang biktima. May mga taong sa labas ng pamilyang ito, ang totoong nawalan ng pera, dahil naniwala sa mga kasinungalingan ni Tony. Umabot na ito sa labas ng usaping pampamilya. Eksakto sa sandaling iyon, isang motorsiklo ang huminto sa labas ng gate,
at sinundan ng isang puting sasakyan mga pulis ng barangay at 2 opisyal. Parang nanigas ang hangin sa paligid. Nang makita sila ni Tony, nanghina ang mga tuhod niya. Napakapit siya sa hagdan para hindi matumba. Lumapit ang isang opisyal. Seryoso pero kalmado ang boses. Sino po si Tony? Walang sumagot. Nakayuko si Tony habang si Mama Teresita ay agad humarang sa harap ng anak niya. Mga sir, pag-usapan po natin to. Utang lang po ito. Hindi naman po siya pumatay o nagnakaw. Tiningnan siya ng pulis at mahinahong sumagot. May natanggap po kaming reklamo tungkol sa paggamit ng mga pinaghihinalaang peking dokumento para makakuha ng pera. Iniimbitahan po namin si Tony sa presinto para magpaliwanag. Nanigas sa kinatatayuan si Michelle. Bumulong siya. 1 linggong kasal. 1 linggo pa lang akong kasal. Nang marinig ko yon, hindi ko alam kung maaawa ba ako o magagalit. 1 linggo pa lang ang nakalipas nang suot niya ang wedding gown niya at ngumiti ng pagkatamis-tamis, inisip na nakaahon na siya sa hirap. 1 linggo lang. Inaanyayahan na sa presinto ang asawa niya dahil sa patong-patong na utang at pamemeke ng pirma. Biglang lumuhod si Tony sa harap ni Dennis. Ikinabigla iyon ng lahat. Gumapang siya at hinawakan ang pantalon ni Dennis. Basag ang boses. Kuya! Tulungan mo ako! Nagkamali ako! Kausapin mo sila. Sabihin mong misunderstanding lang ang mga papel. Parang awa mo na. Huling beses na to. Hindi gumalaw si Dennis. Nakita ko ang mahigpit na pagkuyom ng mga kamao niya. Tiningnan niya ang kapatid niya, isang lalaking nasa 30s na, kapapakasal lang. Pero kapag may problema, nakaluhod pa rin at nagmamakaawa sa kuya niya para saluhin ang mga kasalanan niya. Humagulgol si Mama Teresita. Dennis, anak, magsalita ka. Kapag sinabi mong hindi na maghahabol ang pamilya, baka maging mas magaan ang sitwasyon. Pumikit si Dennis, at parang ang haba ng mga sandaling iyon na nakapipigil hininga, alam kong nahahati ang puso niya. Sa isang banda, nandiyan ang sariling kapatid niya at ang inang umiiyak. Sa kabila, ang katotohanan, ang kanyang asawa't anak, at ang mga taong naloko. Sa huli, dumilat si Dennis. Yumuko siya para tanggalin ang mga kamay ni Tony sa pantalon niya. Hindi ako magsisinungaling para iligtas ka. Tumingala si Tony, umiiyak. Kaya mo ba akong makitang makulong? Sumagot si Dennis. Paos ngunit desidido. Kaya kung makita na matuto kang harapin ang responsibilidad sa mga ginawa mo. Natahimik ang buong bakuran sa sinabing iyon. Hiniling ng mga pulis na sumama na si Tony para sa investigasyon. Lumingon si Tony kay Mama Teresita, tapos kay Michelle. Walang sino mang makakapagligtas sa kanya. Napaurong si Michelle, parang takot madamay. Si Mama Teresita ay napaluhod na lang, umiiyak na tinatawag ang pangalan ng anak. Bago lumabas ng gate, lumingon si Tony kay Dennis. May halong galit, pagmamakaawa, at takot ang mga mata niya, ngunit hindi umiwas si Dennis. Tinitigan niya ang kapatid bilang mensahe na hindi ito pag-abandona. Ito ang presyo ng masyadong madaling pagpapatawad. Habang umaalis ang sasakyan ng mga pulis at iniiwan ang alikabok sa labas ng gate, hinimatay si Mama Teresita sa gitna ng paghiyaw ng mga kapitbahay. Agad kaming tumakbo ni Dennis para alalayan siya at tumawag kami ng sasakyan papuntang ospital. Kahit gaano kami kagalit, hindi namin siyang pwedeng hayaang nakahandusay doon. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, nag-vibrate ang phone ko. Mensahe galing sa abogadong nilapitan ni Dennis, Ati. Paulo, para suriin ang mga papeles ng bahay namin. Maikli lang ang message, pero mabilis na nagpatibok ng puso ko. Hana, bukod sa utang ni Tony, may nakita akong lumang transaksyon tungkol sa lupang ninuno niyo sa probinsya. Ang nakapirma sa bentahan ay si Mama Teresita. Nanigas ako sa gitna ng bakuran. Ibig sabihin, hindi pa pala natatapos kay Tony ang lahat. Sa likod ng mga kasinungalingan ngayong araw, may mas luma, mas malalim pang lihim na maaring tuluyang magpabagsak sa pamilyang ito. Binasa ko ng paulit-ulit ang text ni Ati. Paolo, habang nasa paligid ko ay ang mga tao sa bakuran, ang pag-iyak ni Michelle, at si Dennis na nag-aayos para madala sa ospital ang ina niyang hinimatay, ang tanging naririnig ko lang ay ang kabog ng dibdib ko. Isang lumang transaksyon tungkol sa lupang ninuno. Nakapirma si Mama Teresita. Maikling mensahe lang yon, pero parang may nagbukas ng isang kahon na matagal nang ibinaon. Hindi ko muna iyon sinabi kay Dennis. Noong oras na iyon, namumutla pa si Mama Teresita, mahina ang paghinga,
dahil sa sobrang stress at alta presyon. Kahit na puno ng inis ang dibdib ko, sumama pa rin ako kay Dennis papuntang ospital. Umupo siya sa likod kasama ang ina, at ako naman sa passenger seat, mahigpit ang hawak sa phone ko. Mula sa rear view mirror, nakita ko ang pagod sa mukha ni Dennis. Sa loob lang ng isang tanghali, nakita niyang nadala ang kapatid niya sa presinto at bumagsak ang ina niya sa mismong gate namin. Alam kong kahit gaano pa siya katatag, hindi magaan ang mga sugat na to. Sa ospital, sabi ng doktor ay bumagsak ang blood pressure ni Mama Teresita dahil sa sobrang pagkabigla at kailangang i-monitor ng ilang oras. Nang mailagay na siya sa kwarto para saksakan ng swero, saka pa lang naupo si Dennis sa labas. Nakayuko siya, nakasiklop ang mga kamay at nakakatakot ang katahimikan niya. Matagal bago ko iniabot sa kanya ang phone ko. Dennis, tingnan mo to. Pagkatapos basahin, nagbago agad ang ekspresyon ni Dennis. Hindi galit, kundi matinding sakit na matagal na niyang pilit ibinabaon. Tumingin siya sa akin, paos na sinabing, ang lupang ninuno natin sa probinsya. Tumango ako, sabi ng abogado, may lumang bentahang nangyari at si Mama ang pumirma. Tumayo si Dennis, lumakad ng pabalik-balik at tumigil sa may bintana. Alam kong sinusubukan niyang alalahanin ang piraso ng lupang iyon sa probinsya, kung saan nakatayo ang isang lumang bahay at ang altar ng kanilang mga ninuno, mula nang mamatay ang ama niya. Laging sinasabi ni Dennis na gusto niyang ipaayos yon para kapag undas o piyesta, may mauuwian ang pamilya. Pero nitong mga nakaraang taon, palaging sinasabi ni Mama Teresita na may inaayos pang papel kaya sa kanya na lang muna. Mahinang sinabi ni Dennis, ilang beses ko nang tinanong kay Mama yon, ang sabi niya nasa probinsya raw ang titulo, pag may time kukunin niya. Hindi ko alam kung paano siya pakakalmahin, dahil habang lalo kong naiisip, lalong lumilinaw na hindi ito isang simpleng pagkakamali ng pagpirma. Isa itong sikretong sinadyang itago. At kung totoo ang hinala ng abogado na ang perang napagbentahan ay ginamit para bayaran ang mga naunang utang ni Tony sa Esabong, nagsimula na pala ang lahat matagal na bago pa man dumating si Michelle sa buhay nila. Nang gabing iyon, matapos magising ni Mama Teresita, hindi agad nagtanong si Dennis. Inalalayan niya pa ring uminom ng tubig ang ina niya, umorder ng mainit na lugaw, at pinakiusapan ang nurse na bantayan ito kung sakaling mahilo. Ang tahimik niyang pag-aalaga ang mas nagpaiyak sa akin sa loob-loob ko. Hindi siya walang pusong tao. Siya ay isang lalaking nasagad, kaya kinailangan niyang maglagay ng limitasyon. Pero pagdating sa ina niya, hindi niya pa rin kayang talikuran. Magsasyam ng gabi, tumahimik na ang ospital. Umalis na si Michelle papunta sa mga kamag-anak niya matapos makipag-away kay Tony sa phone. Si Tony naman, nasa presinto pa rin. Naiwan kaming tatlo sa loob ng kwartong amoy gamot. Nakahiga si Mama Teresita, nakatingin lang sa kisame na tila alam na niya ang mangyayari. Huminla ng upuan si Dennis sa tabi ng kama, kalmado ang boses niya. Ma, may itatanong ako sa inyo. Gusto ko sabihin niyo sa akin ang totoo. Lumingon ng kaunti si Mama Teresita. Tuyot ang labi at mahina ang boses na sumagot. Ano yon? Inilapag ni Dennis sa maliit na mesa ang printout ng papel mula sa abogado. Hindi niya idinikit sa mukha ng ina. Maingat niya itong inilapag. Yung lupang ninuno sa probinsya. Ibinenta niyo na, tama? Pumikit si Mama Teresita. Ang reaksyong iyon pa lang, alam ko na ang sagot. Nakita ko ang higpit ng kuyom ni Dennis. Ma, sagutin niyo ako. Matapos ang ilang sandali, napahagulgol ang biyenan ko. Hindi iyon tulad ng malakas na iyak niya kanina. Iyak iyon ng pagod at pagkawasak. Hindi ko naman balak itago sa'yo. Nung panahong yon, gipit na gipit ang kapatid mo, may nagbanta sa buhay niya dahil sa utang niya sa sugal. Natakot akong pati ang kaluluwa ng papa mo sa kabilang buhay ay hindi matahimik. Naisip ko ibenta na muna pansamantala. Bibilhin din natin pabalik pag may pera na. Mapait na tumawa si Dennis, pero namumula na ang mga mata. Lupang ninuno na pamana pa ni Papa, naisip niyong ibenta pansamantala? Napahikbi si Mama. Alam kong mali ako. Pero ang inisip ko lang noon kung paano ko ililigtas ang kapatid mo. Tumayo si Dennis. Nanginginig ang boses sa sakit. Kaya niligtas niyo siya gamit ang lupa ni Papa. Tapos niligtas niyo gamit ang pera ko. Tapos ngayon ililigtas niyo siya gamit ang bahay namin ni Hana. Naisip niyo ba na habang lalo niyo siyang nililigtas, lalo niyo siyang sinisira? Nagtakip ng mukha si Mama Teresita at umiyak ng umiyak. Ako man ay mabigat din ang dibdib.
Ngayon ko lang nakita ng malinaw kung saan nagsimula ang trahedya sa pamilyang ito. Hindi sa kasakiman ni Tony o sa ilusyon ni Michelle. Nagsimula ito sa maling uri ng pagmamahal ng isang ina, yung tipong kukonsintihin ang anak, kahit na masakripisyo ang pagiging patas, ang pamanang lupa, at maging ang buhay ng panganay niyang anak. Mabagal na nagsalita si Dennis ma. Ang pagmamahal niyo kay Tony, hindi ko sinisisi. Pero ang tunay na pagmamahal, hindi kinukonsinti ang mali. Mas lalong hindi nito ipinapasa ang parusa ng anak niyo sa ibang tao. Inalis ni Mama Teresita ang kamay sa mukha niya at tiningnan si Dennis gamit ang malabong mata. Anong gagawin ko ngayon, anak? Tahimik si Dennis bago sumagot. Kailangan niyong magsabi ng totoo kay Ati. Paolo, kanino binenta? Saan napunta ang pera? Nasaan ang mga papel? Hindi ko binubuksan ang isyong ito para ipahiya kayo, kundi dahil kung itatago pa natin ito, marami pang ibang inosenteng tao ang madadamay. Malumanay akong sumingit ma, sa puntong to. Ang pagliligtas ng hiya gamit ang kasinungalingan ay lalo lang magpapabigat ng sitwasyon natin. Tiningnan ako ni Mama Teresita. Sa unang pagkakataon, wala na ang kanyang mapanuring tingin o inis. Nakita ko na lang ang labis na pagkapagod. Dahan-dahan siyang tumango. Sasabihin ko ang lahat. Nang lumabas kami ng ospital ng gabing iyon, matagal kaming naglakad ni Dennis nang walang nagsasalita. Sa labas, maliwanag ang mga ilaw ng kalsada, at patuloy pa rin ang pag-andar ng mga sasakyan na parang walang nangyaring bagyo sa pamilya namin. Hinawakan ni Dennis ang kamay ko malamig pero napakahigpit ng hawak niya. Bulong niya, Hana, patawad. Ang tagal kong naniwalang kung magpapasensya lang ako, maayos din ang pamilya natin. Tiningnan ko siya. Bumaba ang bigat sa dibdib ko. Okay lang, Dennis. Ang mahalaga, naisalba pa natin ang mga bagay na pinakaimportante. Lumingon si Dennis sa akin. Nakita ko ang panibagong lakas at kalinawan sa kanya. Hindi na lang basta problema sa bahay ang kailangan niyang ayusin ngayon, kundi ang ugat ng maling sistema ng buong pamilya niya. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Halos hindi ako nakatulog. Sa isip ko, paulit-ulit na nagre-replay ang mukha ng biyenan ko sa kama sa ospital, kung paano gumaralgal ang boses niya sa pag-amin na ibinenta niya ang lupa. May mga katotohanang habang hindi mo alam, ay pwede ka pang magalit para gumaan ang pakiramdam mo. Pero kapag nalaman mo na, mapifeel mo na lang ang lungkot. Nakaupo si Dennis sa dining table. Malamig na ang kape niya sa harap niya. Hindi niya ginalaw ang almusal. Ipinatong ko ang kamay ko sa balikat niya at bumulong. Kumain ka kahit konti. Marami pa tayong gagawin ngayon. Nag-angat siya ng tingin. Mapula ang mga mata dahil sa puyat. Akala ko kung naging mas mahigpit ako noon, hindi siguro umabot si Tony sa ganito. Umupo ako sa tapat niya. Wala tayong pwedeng isabuhay para sa iba, Dennis. Tama lang na tulungan ang kapamilya. Pero kapag tinulungan mo sila, hanggang sa makalimutan na nilang maging responsable sa sarili nila, hindi na yon tulong. Tumango si Dennis. Naiintindihan niya na sa isip. Pero ang pagtanggap ng puso ay iba pa rin. Bago mag-alas 9, dumating si Attorney Paulo. May dala siyang makapal na folder. Inayos niya ang salamin niya bago magsalita. May dalawang option para kay Tony ngayon. Una, pabayaan natin ang batas na umusad laban sa kanya sa kasong estafa. Pangalawa, makipagtulungan tayo, ilabas ang mga tunay na papel para patunayang inosente kayo ni Dennis, at kausapin si Tony na aminin ang lahat para maipakita niya na handa siyang makipag-areglo. Agad na tanong ni Dennis, ang ibig bang sabihin ng areglo, tayo pa rin ang magbabayad ng utang niya? Umiling ang abogado. Hindi, ang abogado. Ang abogado. Pwede kayong tumulong lang sa aspetong legal ilarawan natin kung aling utang ang may lehitimong papel, alin ang may sobra-sobrang interest mula sa loan sharks, at alin ang nakuha sa panloloko, pero ang responsibilidad na magbayad ay kay Tony pa rin. Tiningnan ko si Dennis. Yan ang gusto ko. Hindi natin siya itutulak sa bangin, pero hindi rin natin gagamitin ang pera ng pamilya natin para punan ang butas na ginawa niya. Tumayo si Dennis. Tara, pupuntahan ko si Tony. Sumama ako sa asawa ko. Habang nasa biyahe, tinawagan ko si Mama Teresita sa ospital para kumustahin siya at paalalahanan na kumain ng lugaw. Nang sumagot siya, mahina ang boses niya. Hana, galit na galit ba sa akin si Dennis? Tumigil ako ng ilang segundo. Nasasaktan siya ng higit pa sa galit, ma. Magpahinga po muna kayo, saka na po natin pag-usapan ng iba. Narinig ko ang pag-iyak niya sa kabilang linya.
Ngayon, wala na akong naramdamang tagumpay, kundi sobrang pagod lang. Nang makausap namin si Tony, nakaupo siya sa isang maliit na kwarto, gusot ang damit, gulo ang buhok, at nangingitim ang ilalim ng mga mata. Pagkakita niya kay Dennis, agad siyang tumayo. Akala ko iiyak na naman siya at magmamakaawa. Pero ngayon, nakatungo lang siya. Paos ang boses. Kuya, Ate Hana, pasensya na. Hindi agad sumagot si Dennis. Umupo siya at inilapag ang folder. Hindi ko dinala ang abogado rito para iligtas ka. Linawin na natin. Tumango si Tony. Alam ko po. Tutulungan kita dahil kapatid kita. Pero hindi ako magsisinungaling para sa'yo. Hindi ko sasaluhin ang utang mo. Hindi ako mamemeke ng papel. At hindi ako magmamakaawa gamit ang pera ko. Aminin mo kung ano lang ang totoo. Ilista mo lahat ng inutangan mo. Sino nag-utos sa'yo? Sino nanloko sa'yo? Sino ang mga loan shark na may mataas na interes? Sabihin mo lahat. Namutla si Tony. Kung aaminin ko po ang lahat, baka hindi na ako makalabas dito. Sagot ni Dennis. Ang makalabas rito ay hindi ibig sabihing takasan ang responsibilidad. Ang makalabas dito ay para mabigyan ka ng pagkakataong maging matinong tao ulit. Napahagulgol si Tony, tinakpan niya ang mukha habang nanginginig ang mga balikat, habang tinatanong ni Atuni. Paulo ang mga utang, naging mas malinaw ang kwento ni Tony. May utang kay Ginoong Carlos, kay Ate Vangie, sa mga dating kaibigan, at sa mga online loan sharks na may napakataas na interest. May inutang siya para ipambayad sa naunang utang. May inutang siya para bonggahan ang kasal. May inutang para hindi siya iwan ni Michelle kapag nalaman nitong wala na pala siyang pera. Hindi ko naiwasang magtanong, Tony. Naisip mo ba kung anong mangyayari sa pamangkin mo kapag nadamay kami ng asawa mo sa mga ginawa mo? Yumuko ng husto si Tony. Hindi ko po naisip yon, ate. Natakot lang talaga ako sa mga naniningil sa akin. Pumikit si Dennis. Ang sagot na iyon ang patunay na hindi demonyo si Tony. Isa lang siyang makasarili at duwag na taong nasanay na hindi nag-iisip ng kahihinatnan ng mga ginagawa niya. Halos 2 oras kaming nandoon. Bago kami umalis, tinapik ni Dennis ang balikat ni Tony. Maging tapat ka sa kanila. Ihahanap kita ng magandang abogado na tutulong sa'yo. Pero simula ngayon, walang sino man ang magliligpit ng mga kalat mo. Tumango si Tony. Paglabas namin ng kwarto, malalim na bumuntong hininga si Dennis na parang nabawasan ng matinding bigat. Hinawakan ko ang kamay niya. Tama ang ginawa mo, Dennis. Nang hapon ding iyon, tinawagan namin isa-isa ang mga nasa listahan ng pinagkautangan. Sinabi namin na hindi kami garantor at hindi magbabayad. Pero handa kaming makipagtulungan para ma-verify kung alin ang peke at tutulungan naming gumawa ng plano si Tony para makapagbayad dahan-dahan gamit ang sarili niyang trabaho. May mga nagmura, may mga nagbanta, pero mayroon ding kumalma, sabi ng isang matanda. Kahit paano, may mukhang inihaharap kayong mag-asawa. Yang si Tony nagtatago na eh. Nang gabi na, pagbalik namin sa ospital, umiyak si Mama Teresita pagkakita kay Dennis. Maililigtas ba ang kapatid mo? Umupo si Dennis. Tinutulungan ko po siyang panagutan ang ginawa niya. Yan na lang ang huling tulong na mabibigay ko. Tumango ang biyenan ko. Umiiyak pa rin, pero nakakaintindi na. Akala ko, matapos mahuli si Tony at malantad ang utang, maiintindihan na ni Michelle ang sitwasyon. Pero nagkamali ako. May mga taong imbes na matuto mula sa pagkakamali, ay naghahanap ng ibang pangarap na makakapitan. 3 araw ang nakalipas. Nang makauwi na si Mama Teresita sa bahay, biglang nagpakita sa akin si Michelle. Wala si Dennis noon dahil may pinuntahan kasama ng abogado. Ako lang at si Leah sa bahay. Nagpapatuyo ako ng sampayan nang tumunog ang doorbell. Nakita ko si Michelle. Nakapusod ang buhok, walang makeup, at may bitbit na maliit na supot ng prutas o pasalubong. Binuksan ko ang gate pero hindi ko siya pinapasok. Sino hanap mo? Maliit ang boses niya. Ate Hana, pwede po bang makipag-usap? Pinaupo ko siya sa bakuran. Inilapag niya ang mga prutas. Ate, sorry po sa nangyari. Bagong kasal lang po ako. Inosente po ako sa sinabi ni Tony at Mama. Hindi ko alam na inyo talaga ang bahay. Naglagay ako ng tubig para sa kanya. Naiintindihan kong nalinlang ka ng bahagya, pero yung pagsabihan mo kami ng anak ko ng masasakit na salita, walang pumilit sa'yo na gawin yon. Yumuko siya at umiyak. Nadala lang po ako ng emosyon. Naisip ko lang na kapag hindi kayo umalis, wala na kaming bahay ni Tony. Doon ko naintindihan na ang pinakamasakit pa rin sa kanya ay yung nawalan siya ng bahay, hindi yung nakasakit siya ng damdamin.
Nagtanong siya, Ate Hana, kung makikipaghiwalay ako kay Tony, sa tingin niyo ba, mali ako? Desisyon mo yon, Michelle. Pero kung aalis ka dahil lang wala siyang bahay, sarili mo lang ang nakakaalam niyan. Kinagat niya ang labi niya. Aminin ko na po ate, praktikal lang ako. Nagtatrabaho lang ako sa probinsya bilang sales lady, nakatira sa masikip na boarding house. Gusto ko lang guminhawa kaya nung sinabi ni Tony na sa kanya yung bahay, natuwa ako. Hindi ako kumibo. Mahirap maging mahirap, pero hindi iyon dahilan para apakan ng ibang tao at magpakasakim. Sabi ko, hindi masamang mangarap ng magandang buhay, Michelle. Ang mali ay yung kunin ang hindi naman sayo. Bigla siyang nag-alok, Ate Hana. Kung maghihiwalay na kami ni Tony, pwede po bang pakiusapan niyo si Kuya Dennis na bigyan ako ng trabaho? Kahit sa opisina lang ng furniture shop niyo? O tagapag-alaga ni Mama? Kapag lumipat na tayo sa bagong bahay niyo? Bata pa po ako at masipag. Napatulala ako sa kapal ng mukha niya. Ang lahat pala ng pag-iyak niya at ang pagdala ng pasalubong ay para humanap ng bagong kakapitan nang nalaman niyang may malaking bahay si Dennis. Ibinaba ko ang baso ng tubig. Michelle, pwede kang maghanap ng trabaho. Pero wag mong gagamitin ang awa ng ibang tao para sa sarili mong pakinabang. Namutla siya. Ate, ang sama naman ang iniisip niyo sa akin. Eksakto sa sandaling iyon, narinig kong umubo si Mama Teresita. Nakatayo siya sa pinto at mukhang kanina pa nakikinig. Ang mukha niya ay puno ng labis na pagkadismaya. Tumayo si Michelle at nabigla. Mama, kinakausap ko lang po si Ate Hana. Tiningnan siya ng matagal ng biyenan ko. Ang babaeng ginamit ang buong tapang niya para ipagtanggol si Michelle, nakita na ang tunay na kulay ng manugang. Paos ang boses ni Mama Teresita, "Wag mo na akong tawaging Mama." Natigilan si Michelle. Lumapit si Mama Teresita, mabagal ang bawat hakbang. Ang anak ko, nagkamali tinatanggap ko. Ako, nagkamali din tinatanggap ko. Pero ikaw, isang linggo ka palang nakasal, pero nakapag-isip ka ng lumipat ng ibang kakapitan? Wala kang minahal kundi ang sarili mo. Nawala ang pagiging maamo ni Michelle. Aba, kayo rin naman ang may kasalanan, di ba? Nangako kayo ng bahay para pakasalan ko ang anak nyo. Tapos ngayon isisisi nyo sa pagiging praktikal ko? Natahimik si Mama Teresita na mumuo ang luha sa mga mata. Tinuro niya ang gate. Lumayas ka. Ayusin mo ang problema mo kay Tony. Wag na wag mo nang lalapitan pa ang pamilya ni Dennis. Kinuha ni Michelle ang bag niya, nakalimutan pa ang prutas, at naglakad palabas. Bago tuluyang umalis, napangisi siya. Sige, nabenta na rin naman itong bahay na to kaya wala rin akong mapapala sa inyo. Tiningnan ko lang ang paglayo niya, hindi masaya kundi naaawa. Isang batang babaeng naniniwalang magiging masaya siya kung makikinabang siya sa pawis ng iba. Matapos ang pangyayaring iyon, naging sobrang tahimik ng bahay namin. Wala nang tawa at yabang ni Michelle, wala nang ingay ni Tony. Nakaupo si Mama Teresita sa silya sa labas. Ibinigay ko sa kanya ang lugaw niya. Tumingala siya at sinabing, Hana, patawad. Nagkamali ako ng pagtingin sa mga tao. Hindi lang po yun, Ma. Sagot ko ng mahinahon. Kailangan din po nating tingnan kung paano tayo nagturo sa iba ng maling mga bagay. Tumango na lang siya. Ilang araw na lang, lilipat na kami. Unti-unti nang ibinabalot ang mga gamit. Sa huling gabi bago ang turnover, nilabas ni Mama Teresita ang isang lumang supot na palagi niyang itinatago sa aparador. Ibinigay niya ito kay Dennis. Lahat yan ang mga resibo natin, Dennis. Mga pinambayad mo kay Tony. Mga ginastos ni Hana sa gamot ko. Gusto ko itago niyo para paalalahanan ako ng utang na loob ko sa inyo. Tiningnan ito ni Dennis. Naluha siya pero hindi niya kinuha agad. Humarap si Mama Teresita sa akin. Hana, humihingi ako ng tawad. Utang ko sa'yo hindi lang pera, kundi ang pagiging patas. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi naging matigas ang puso ko sa kanya. Ma, okay na po yon, sinabi ni Dennis. Ma, sa bagong bahay po namin, lilipat na kami ni Hana bukas. Pero hindi na muna kayo sasama doon. Nabigla si Mama Teresita at napatingin sa akin. Nagpatuloy si Dennis. Uupa po ako ng apartment para sa inyo. Malapit lang sa lugar na pagtatrabahuhan ni Tony para mabantayan niyo siya. Babayaran ko ang unang ilang buwan. Pero kailangan niyo na pong matutong mamuhay mag-isa nang hindi nagdedesisyon para sa pamilya ko. Di dahil ba galit kayo sa akin? Umiiyak na tanong ng ina. Hindi po, sagot ni Dennis. Dahil kailangan po naming protektahan ang aming pamilya.
At kailangan niyo ring matutong tumayo ng mag-isa na hindi nakaasa sa sakripisyo ng asawa ko. Suminggit ako, ma. Hindi ibig sabihin na puputulin na namin kayo sa buhay namin. Pwede kayong bumisita tuwing linggo. Pwedeng dumalaw si Lia sa inyo. Pero kailangan nating ayusin kung paano tayo magmahal bilang isang pamilya. Umiyak siya at tumango. Naiintindihan ko, mga anak. Dumating ang araw ng pag-alis namin. Maaga kaming gumising. Ang bakuran na dati puno ng ingay at tsismis ay tahimik na ngayon. Nang dumating si Ginoong Carlos para kunin ang mga susi, naging mabilis ang proseso. Nang isara ni Dennis ang padlock sa huling pagkakataon, alam kong may natapos na chapter sa buhay namin. Nang hapong iyon, lumipat kami sa aming bagong bahay. Masayang tumatakbo si Lia sa bakuran at sa mga kwarto. Ang kwarto sa baba na idinisenyo para kay Mama Teresita ay nanatiling bukas. Naghihintay lang sa tamang panahon para siya'y maging karapat-dapat ng bumalik roon. Kinagabihan, kumain kaming mag-asawa kasama si Lia. Walang manugang na mapagmataas, walang bayaw na mahilig mangutang, at walang inang nanging-ialam. Nakita ko si Dennis na inabutan ng ulam si Lia. Ngumingiti. Bumalik sa isip ko yung umagang nagsalita si Michelle. Lumayas na kayo rito. Kung hindi marahil nangyari iyon, hindi siguro lilitaw lahat ng sugat at sikreto ng pamilya namin. Masakit ang proseso. Ngunit para sa amin, naging daan ito sa katotohanan. Ngayon naiintindihan ko na. Ang pamilya ay hindi isang lugar kung saan may isasakripisyo at may aabuso. Ang pamilya ay lugar kung saan matututo kang magmahal habang rumerespeto sa boundary ng iba. Walang kasinungalingan, walang pag-angkin sa hindi iyo. At yon ang tunay na bahay na matatawag na tahanan.